isang field trip kasama ang mga kaibigan sa paaralan. Sinenyasanan siya ng mga ito at dinuraan ang kanyang buhok ng chewing gum na nadulot kay Celsi na kumuha ng utility knife sa galit. Gupitin niya kanyang sariling buhok, ngunit bago pa siya makabalik sa kanyang upuan, isang kahon ng gatas ang ibinato sa kanyang ulo. Ang buhay ni Celsi ay puno pagdurusa. Para mabuhay, kailangan siyang magtrabaho para sa isang grupo ng mga smuggler. Araw-araw, may sasakyan na maghahatid sa kanya sa mga mall, at ang mga babae ay bibigyan ng king e-card. Ang kanilang misyon ay makapasok sa mga butik, bumili ng mga partikular na gamot, at pagkatapos makumpleto ang misyon. Nagmamadaling bumalik si Celsi sa sasakyan, habang ang ibang mga babae ay mahimbing nang natutulog katapos ng isang mahirap na araw ng trabaho. Nagtanong si Kuya tungkol sa pag-aaral ni Celsi. Sinabi ng dalaga na nasa ika-negatibo 15 siya sa klase. Humanga si Kuya at sinabing magaling naman siyang mag-aral. Ngunit hindi pinansin ni Celsi ang papuri dahil wala siyang idea kung ano ang magiging trabaho niya sa hinaharap. Sinabi ni Kuya na bata pa siya at dapat lang mangarap. Pagkatapos ay binigyan siya ng ilang gamot at sinabing maraming tao ang nag-aagawan sa mga gap na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na mag-aral siya ng mabuti at huwag tularan ang kanyang buhay. Ang mga salitang ito mula sa lalaking ito ang nagtulak kay Celsi na mag-ahusto. Mula sa pagiging ika-negatibo 15 sa klase, naging ika-negatibo 15 siya sa buong aralan. Mula noon, bumuti ang kanyang kalagayan sa ampunan. Ngayon ay naunawaan na ni Celsi ang halaga ng mga marka. Sinubukan niyang panatilihing gising ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot. Tuwing ginagamit niya ito, nararamdaman niyang lumubog siya sa ilalim ng dagat na papaligiran ng malamig na tubig. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paglubog, lalo siyang nakakaramdam ng ginhawa. Sa ilalim ay may isang maayos study table at makatuon Celsi sa kanyang mga libro. Ang mga komplikadong formula ay naging madali at hindi nagtagal ay nanalo si Celsi ng unang gantimpala sa isang math competition. Siya ay naging ipinagmamalaki ng buong paaralan. Mula nang maging isang magaling na estudyante, hindi na siya ginugulo ng mga nambubuli. Gayunpaman, tumaas ang pressure sa mamarka na nagdulot kay Celsi na umasa sa gamot. Hindi niya pwedeng mawala ang posisyong ito, hindi niya gustong bumalik sa dating mahirap na buhay. Nag-aral si Celsi ng walang oras, habang patuloy na nagtatrabaho. Ngayon ang huling araw na ginagawa niya ang trabahong ito, at lilipat na siya para tumira sa Gangnam. Sa katunayan, natagpuan na ni Celsi ang kanyang biological na ama. Pagkatapos niyang makauwi, inilabas niya ang isang tumpok ng mga gamot na itinago niya sa kanyang katawan, at maayos na inilagay ang mga ito sa kanyang maleta. Isang bagong araw ang nagsimula, at ito ang unang araw ni Celsi sa kanyang bagong paaralan. Ngunit tila hindi naging maayos ang lahat. Ang paaralan na kanyang pinapasukan ay ang pinakaprestihiyosong paaralan sa bansa, kung saan ang admission rate sa medical school ay 28%. Dito, maraming matatalinong babaeng estudyante ang nagtitipon mula sa buong bansa. Naghintay si Celsi sa loob ng silid ng mga guro. Nang makita niya ang kanyang advisor, lumapit si Celsi para bumati. Ngunit hindi siya pinansin ng guro, sinabing senior high school na siya pero lumipat pa rin. Pagkatapos, sinabi ng guro kay Celsi na hanapin ang kanyang sariling silid-aralan. Dahil transferee si Celsi, hindi niya alam kung nasaan ang kanyang silid-aralan. Nagtanong siya ng direksyon pero nakatanggap lang ng masasamang tingin. Naglakad si Celsi sa auditorium ng paaralan. Ngayon ang araw ng seremonya ng pagtanggap para sa mga nakababatang estudyante, at maraming estudyante at magulang ang nagtitipon doon. Biglang may kamay na humipo sa kanya. Nagulat si Celsi at tumingin sa iba. Nakita niya ang matandang babaeng nagbebenta ng bulaklak. Mabilis na tumakbo ang security guard para palisin ang matanda, ngunit tumanggi ito. Lahat mata ay napunta sa direksyon ng away. Sa sandaling iyon, ang magandang babaeng estudyante tumayo at binili ang lahat ng bulaklak na ibinebenta ng matanda. Si Jeji pala ang estudyanteng iyon, ang pinakamahusay na estudyante na kumakatawan sa paaralan upang magbigay ng talumpal. Si Jeji ang idolo ng lahat ng estudyante sa paaralan. Hindi lang siya maganda, isa rin siyang tunay na henyo sa pag-aaral. Kahit na ito ay seremonya ng pagtanggap para sa mga bagong estudyante, hiniling ni Jeji na magbigay ng minutong katahimikan para sa guro na kamakailan lang ay namatay. Naakit si Celsi sa karisma na ipinapakita ni Jeji. Gayunman, sinunod ng lahat ang sinabi niya. Biglang napansin ng security guard na nakasuot si Celsi ng uniforme mula sa ibang paaralan, kaya pinalabas siya. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ni Jeji kay Celsi. Pagkatapos, naglibot si Celsi sa paaralan para mag-sightseeing. Ang lugar ay puno ng mga prestihiyosong parangal. Hirap na dinala ni Celsi ang kanyang maleta sa silid-aralan. Naglakas loob siyang buksan ang pinto at pumasok. Nang makita si Celsi, naiinis na tinanong ng guro kung saan siya galing. Pagkatapos, sinabi niya na umupo siya sa bakanting upuan. Sa harapan, abala ang lahat sa panonood ng seremonya ng pagpasok at paggawad ng parangal. Sinimulan ng guro na ilagay ang mga layunin ng klase sa pisara. Kailangan nilang maghanda para sa maraming kompetisyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Jeje.
Mainit na tinanggap ng bro si Jeji at sinabing siya ang kanyang pag-asa. Pagkatapos umalis ng bro, lumapit si Jeji sa podium at tiningnan ang buong klase. Biglang bukas ang mali ni Celsi at mabilis siyang tumakbo pang ayusin ang kanyang mga gamit. Kuryosong lumapit si Jeji sa dulo ng silid-aran, yumuko upang kunin ang susi na nahulog ni Celsi at ibinalik ito sa kanya. Pagkatapos makaupo lahat, naglakad si Jeji sa paligid ng klase at pagkatapos ay hinila ang upuan upang umupo sa ni Celsi. Mainit ipinakil ni Jeji ang kanyang sarili, ngunit alam ni Celsi ang pangalan niya. Ang pagiging katabi ni Celsi ng ulo ng tinanggap ni Celsi dahil ayaw niya ng gulo, ngunit hindi pa rin siya tinatanan ng mga dalaga. Tinawanan siya at tinawag na mahirap. Sa sandalo, pumasok si Jeji at mabilis na nawakan ang kamay ni Celsi at siya palo. Lahat ng mga estudyante ay nakatingin kay Jeji. Siya ay tulad isang reyna sa palang ito. Mula noon, pinag-usapan ng lahat tungkol sa babaeng estudyante na sumama kay Jeji. Sa oras ng tanghalian, inaya ni Jeji si Celsi na makisabay sa kanila sa mesa. Sa harap niya ay may dalawa pang babaeng estudyante na mga matatag na kaibigan ni Jeji. Naiinis ang babaeng nakasalamin na may estranghero sa kanila, habang ang babaeng nasa tabi ni Jeji ay mas komportable. Nagtaka sila kung bakit mipat si Celsi ng paaralan. Sinabi ni Celsi na inundan niya ang kanyang mga magulang kaya siya napunta rito, at sila ang pinakakapangyarihang grupo sa paaralan. Tinanong ng babaeng nakasalamin si Celsi kung saan siya nag-aral ng mga extracurricular, ngunit umiling si Celsi at sinabing nag-aaral lang siya ng mag-isa na ikinulat ng lahat. Bakit ambisyoso si Celsi na makapasok sa medical school? Sa sandaling iyon, nagdala tubig ang mga nakabatang estudyante. Mga tagahanga silang lahat ni Jeji. Maingat na kinuha ni Celsi ang bote ng tubig. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga tao sa palig. Ang ibang mga estudyante ay sasabay na umiinom ng gamot sa oras na ito dahil kailangan nila ang mga gamot na ito upang manatiling gising. Maingat na bumalik si Celsi sa silid-aralan. Naghanda na siyang lumipat ng upuan nang paalalahanan siya ng isa pang estudyante. Humingi na ba siya ng pahintulot kay Jeji? Nagulat si Celsi. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ng kaibigan niya. Mabilis niyang pinatay ito. Ngunit binato siya ng isang gumulong na papel sa ulo ng ibang tao. Mabait na inalok ni Celsi ang kanyang kaibigan ng tubig para mainom ang gamot. Ngunit nagdududa ang kanyang kaibigan at ibinuhos ang lahat ng tubig na ibinigay niya. Sino ang nakakaalam kung ano ang inilagay ni Celsi sa bote? Nagulat si Celsi nang makita ang sugat sa ilalim ng manggas ng kanyang kaibigan. Kasabay nito, sa laboratorio, naiinis ang babaeng nakasalam na isinama ni Jeji ang isang taga-probinsya sa kanilang grupo. Ngunit kalmang sinabi ni FFSS kay Jeji kung gusto niyang maging class president at pumayag sa FFSS pa sa kanyang sariling interes. Natapos ang recess, naiinis na lumapit si Jeji kay Celsi. Bakit ka lumipat ng upuan? Nagdahilan si Celsi na madali niyang makikita ang blackboard ito. Ngumiti si Jeji at sabing makipagpalitan ng upuan sa kaibigan sa tabi niya. Ngunit pinigilan siya ni Celsi. Hindi sila dapat makagambala sa iba. Lahat ay nakatingin kay Celsi. Ito ang unang pagkataon na may naglakas loob na tumanggi kay Jeji. Malamig na bumalik si Jeji sa kanyang upuan. Kahit ipapanggap siyang masaya sa labas, iinis siya sa loob. Wala pang sinumang naglakas loob na labanan siya. Ang unang araw ng paaralan ay hindi naging maganda. Dinala ni Celsi ang kanyang maleta bahay ng pangalawang asawa ng kanyang ama. Sa katunayan, pagkatapos mamatay ang ama ni Celsi, sinunod ng pangalawang asawa ang kahilingan ni Jeji na hanapin si Celsi. Tinanong ng pangalawang asawa kung nakiba ni Celsi ang cellphone ng kanyang ama, ngunit nagsinungaling si Celsi at sinabing niya ito kita. Naala ni Celsi ang unang araw na nakita niya muli ang kanyang ama. Sa oras na ito, kakamay lang ng kanyang ama at ang kanyang biologic na ina ay nagkasakit at namatay mula nang mawala si Celsi, kaya dinala ng kanyang ama sa bahay. Na-curious si Celsi at binuksan ang kahon ng kanyang ama at sa loob ay mayroong cellphone. Gusto niyang malaman pa angkol sa kanyang ama, kaya ninakaw niya ang cellphone na iyon. Sa sandaling iyon, dumating ang isang text message. Nagpunta si Celsi sa itinakdang lugar at isang kotse ang naghihintay sa kanya sa isang sulok ng tahimik na kalsada. Nabili pa ni Celsi ang uniforme ng paaralan at pagkatapos ay pumunta siya sa isang laundry shop para labhan ito. Habang naghihintay, sinubukan ni Celsi na i-unlock ang cellphone ng kanyang ama. Biglang may tumawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-atubili si Celsi na sagutin ito, ngunit walang sumagot sa kabilang linya. Hindi niya alam na may nagmamanman sa kanya sa labas. Nagsimula ang isang bagong araw at awkward na pumasok si Celsi sa silid-aralan. Lahat ng masamang tingin ay nasa kanya. Nang aalis na siya sa silid-aralan, lumapit ang isang nambubuli para guluhin siya at hayagang binuho niya ng tubig damit ni Celsi at tinawag pa Celsi na isang dalagang sa Kaya huwag kang lalapit kay Fi. Tinawanan si Celsi ng lahat sa paligid na nagpaalala sa kanya ng kanyang masakit na mga alaala sa kanyang dating paaralan. Nang paalis na siya silid-aralan, lumapit ang isang nambubuli para guluhin siya. Palagi siyang binubugbog sa rooftop at dumudugo ang kanyang mga sugat. Ang leader ay sinindihan pa ang balat ni Celsi ng sigarilyo. Dumating ang malakas na ulan at si Celsi ay nakahiga, halos walang malay, sa rooftop. Mula noon, naging bangungot iyon sa kanyang isipan. Hindi naglakas loob si Celsi na lumaban. Pumunta siya sa banyo upang labhan ang kanyang damit at sa sandaling iyon ay dumating si
Mahigpit siyang niyakap ni Ifihi. Pagkatapos ay binigyan niya si Selzy ng kanyang uniforme, ngunit hindi ito pinansin ni Selzy. Galit na galit siya na nakakapit pa rin sa kanya si Tihi. Hindi lahat ay gusto ang atensyon ni Tihi, na nagpaga kay Tihi at umalis siya. Sa klase, patuloy na nakatingin si Tihi kay Selzy. Ngayon, may competency exam ang klase. Itinakda ng guro ang orasan sa 20 minuto para sa pagsusulit. Mabilis na sinimulan ng lahat ang pagsagot, walang ingay, tanging si Selzy lang ang hindi alam kung paano gawin ito. Sa pagsusulit na ito, mayroong maraming kaalaman na hindi pa naituturo sa paaralan. Lumapit ang guro at tiningnan ang papel ni Selzy. Sa puntong ito, dapat ay halos tapos na sila. Ang maikling 20 minuto ay natapos, sinimulan ng guro na kolektahin ang mga papel ng estudyante. Pagkatapos markahan ang mga papel, nanatili si Tihi na may perpektong marka. Nakakuha naman ng 9 na marka ang babaeng nakasamin. Gayunpaman, binasa lang ng guro ang mga palad ng mga estudyanteng may mataas na marka at hindi niya pinansin ang iba. Nagtakbuhan ang lahat kay Tihi para hingin ang mga sagot. Si Selzy lang ang tumakbo para hanapin ang guro at tinanong niya kung ilan ang kanyang marka. Ipinakita ng guro sa kanya ang 4 na marka sa papel. Sinubukan ni Selzy hilingin ng guro na ipaliwanag ang mga sagot, ngunit tinanggihan siyang guro. Sa prestihiyosong paaralang ito, ang mga estudyante ay dapat mag-aral ng mag-isa. Ang lugar na ito parang isang larangan ng digmaan na nagpadismaya kay Selzy. Sa oras ng tanghalian, sinubukan ni Selzy na makahanap ng lugar na malayo kay Tihi. Sinimulan ng mga babae ang pagsisismisan tungkol kay Selzy na nagpainis sa kanya. Lumapit si Selzy at kinuha ang kanilang cellphone. Nalaman niyang may kumuha pala ng litrato sa kanya noong nakaraang gabi at mabilis na kumalat ang post sa social media. Ang ugali ni Selzy ay lalo pang nagustuhan ni Tihi. Nainis si Tihi nang makita ang dami ng like sa post dahil tinatawanan siya at itinuturing na kahihiyan. Biglang may nagpadaan niya ng ex-paper na 7 sa 0 tanong ay pareho sa ex kaninang umaga. Dahil sa kuryosidad, pumunta si Selzy sa center para magtanong, ngunit dahil hindi maganda ang kanyang kalusugan, naging mahina ang katawan ni Selzy. Hirap na hirap siyang bumaba sa hagdan. Nang paalis na siya, nakita niya ang isang silid-aralan. Dahil sa pagiging kuryoso, lumapit si Selzy at lihim na kinuhanan ng video. Aksidente siyang nakita ng isang counselor. Takot na takot siyang tumakbo palayo sa counselor. Sa kanyang takot, hindi sinasadyang nakilala ni Selzy si Jezzy. Mabilis na naunawaan ni Jezzy ang sitwasyon. Kinuha ang kanyang brero, inilagay kay Selzy at sinabing po siya sa rooftop. Masunuring tumakbo si Selzy itaas at dahil doon, nawasan niya ang counselor. Sa rooftop, ang bangungot ng pagiging biktima ng bullying ay muling bumalik. Takot na pumikit si Selzy at lumukot sa isang sulok. Nagsimulang ulan at sa sandaling iyon, isang anino ang lumapit. Dahan-dahang tumingala si Selzy, unti-unting humina ang ulan. Ibinuka ni Jezzy ang kanyang mga braso patungo kay Selzy. Walang malay na hinawakan ni Selzy ang kamay na nakalahad sa kanya. Mula nang ipanganak, ang bawat tao ay kailangang makipaglaban sa isa't-isa, at si Jezzy ay walang pinagkaiba. Mula nang ipanganak siya, nagkaroon na siya ng magandang kapalaran at palaging nakakatanggap ng maraming papuri. Ngunit ang ama lamang ni Jezzy ang hindi nasisiyahan. Palagi siyang nagtatanong kung anong ranggo ang nakuha niya. Para sa kanyang ama, gusto lang niyang maging pinakamahusay ang kanyang anak na babae. Mayroon ding ate si Jezzy na mas matanda sa kanya ng 1 taon. Ang nakakagulat ay napakagaling mag-aral ng kanyang ate, sapat na upang malampasan ang lahat ng pagsisikap ni Jezzy. Kahit gaano pa siya mag-aral, hindi niya malalagpasan ang kanyang ate. Bawat 6 na buwan, ang ay magsasagaw ng pagsusulit. Ang sinumang matapos muna ang pagsusulit ay pipindot sa kana upang magtapos, at ang sinumang may mas mataas marka ay bugbugin ang isa pa. Sinagsagutin ng ate ni Jezzy ang isang tanong mali dahil sa pagmamahal kanyang kapatid. Bagaman nanalo siya, umiyak ng malakas si Jezzy. Lumapit ang ama at tinanong si Jezzy kung gusto niyang baliktarin ang mga papel. Ngunit ayaw din ni Jezzy na bugbugin. Mula noon, lalong lumakas ang apoy ng kompetisyon at ang relasyon ng magkapatid ay nasira. Kahit na gustong makipagkaibigan ng kanyang ate, itinuk siya ni Jezzy. Para kay Jezzy, lahat ay kaaway hanggang sa isang araw, hindi sinasadyang nakilala ni Jezzy ang isang batang lalaki. Ang pareho ay nagkaroon ng pag-ibig sa unang tingin at nagsimulang mag-enjoy. Ngunit sinuman makakating sa puso ni Jezzy sa Sabado Linggo. Ang pamilya ni Jezzy ay may desisyon na magsimba, ngunit ito ay nagpabagot kay Jezzy at simula siyang magkita ng mga senyales ng pagre-rebelde. Nagsimula siyang malulong sa mga hindi kontroladong laro hanggang sa isang araw ay nanaginip si Jezzy na malon siya sa malamig na tubig. Patuloy siyang lumug sa ilalim ng tubig. Sa halip na makot, nakaramdam si Jezzy ng ginhawa. Ito marahil isang paglaya mula sa kanyang diktador na ama. Ngunit lahat ay panaginip lang hanggang sa nakita ni Jezzy ang kaawa-awang kalagayan ni Selzy. Nakaramdam siya ng pamilyaridad kaya iniabot niya ang kanyang kamay upang iligtas si Selzy. Pagkatapos, dinala ni Jezzy si Selzy sa ospital kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Nagtaka si Selzy kung saan siya dadalhin ni Jezzy. Sa loob ay isang AC clinic. Ito ay isang pribadong opisina para sa direktor at araw-araw ay pumupunta si Jezzy dito para sa kanyang check-up. Kuryosong pinanood ni Selzy ang proseso ng check-up ni Jezzy. Ngunit nang umalis ang staff, lihim na idinura ni Jezzy ang mga
gamot mula sa kanyang bibig. Nagtaka si Selzy kung bakit napakabait ni Jezzy sa kanya. Binuksan ni Jezzy ang locker at sinabi kay Selzy na magpalit ng uniforme. Kapag tapos na siyang magpalit, ibubunyag ni Jezzy ang dahilan. Nakita ni Jezzy ang mga peklat sa katawan ni Selzy. Ito ay nagpahindi komportable kay Selzy. Nang makapagpalit na siya ng uniforme, muling nagtanong si Selzy kung bakit. Sumagot si Jezzy na humanga siya sa kanya. Hindi kailangan ni Selzy ng tutoring pero nakakaya pa rin niyang maging tops din. Sinabi ni Selzy ang buong katotohanan. Sa simula lang, hindi na maganda ang impresyon ni Selzy kay Jezzy. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagtutoring ay marahil dahil nag-aral si Selzy sa probinsya, habang sa isang malaking lungsod tulad ng Gangnam, maaaring hindi makayanan ni Selzy. Umiti si Jezzy at sabing ibahagi niya ang mga materyal ng center kay Selzy at tuturuan siya ng mga epektibong paraan ng pag-aaral. Sa sandaling iyon, may narinig silang ingay sa labas. Mabilis na hinila ni Jezzy si Selzy sa loob ng aparador para magtago. Ang dalawang matalik na kaibigan ni Jezzy pala ang dumating para hanapin siya. Sa loob ng aparador, narinig ni Selzy ang buong pag-uusap ng dalawa. Magkaibigan sila sa harap, ngunit sa likod ay sinisiraan nila si Jezzy. Hindi lang si Jezzy ang apektado, maging ang pinagmula ni Selzy ay hinahanap din nila. Nang magsalit sila ng masama tungkol sa Selzy, tinakpan ni Jezzy ang niyang mga tainga upang iwasan ang mga masasakit na salita na kaapekto sa kanyang kalooban. Nanlaki ang mata ni Selzy kay Jezzy. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Nakalimutan pala Selzy na patin ang kanyang telepono. Sa labas, nagsimulang magduda ang dalawang matalik na kaibigan. Mapit sila sa aparador para tingnan ito. Sa sandaling iyon, nagpadala si Jezzy ng mensahe upang lokohin sila na umalis. Dahil dito, hindi natuklasan sina Selzy at Jezzy. Hinawakan ni Jezzy ang kamay ni Selzy at sinabi na huwag silang magpahalata. Bago umalis, binigyan ni Selzy si Jezzy ng isang regalo. Ito ay isang keychain ng kanilang pangarap na paaralan na nagpasang kaunti kay Jezzy. Matapos maghiwalay kay Jezzy, maingat na pinanood ni Selzy lahat sa paligid niya. Kailangan niyang tiyakin na walang nakakakilala sa kanya. Hindi sinasadyang napunta si Selzy sa isang libing. Naakit siya sa malungkot na pag-iyak ng mga tao. Biglang may kamay na dumampi sa balikat ni Selzy. Mainit na paalala ng doktor na nakalimutan niyang isara ang kanyang bag. Nagpasalamat si Selzy at mabilis na umalis. Samantala, nag-aaral si Jezzy kasama ang kanyang mga kaibigan. Personal na nuturuan sila ng guro. Naiinis si Jezzy sa mga sinasabi ni Edethisin, kaya inagaw niya ang posisyon nitong class president. Ito ay nagpagalit sa nakasalamin. Pagkatapos ng klase, hinatid sila ng ama ni Jezzy sa kanilang bahay. Siya ay isang taong obsessed sa mga nakamit. Gayunpaman, kapag nakikipag-usap sa ibang tao, nagpapanggap siyang isang masaya at palakaigan na tao. Sa sandaling ito, nagdahilang babaeng nakasamit na gusto niyang bumili ng mga bagay para makababa sa sasakyan. Masaya tinanggap ng ama ang kanyang hiling. Sa katunayan, hindi komportable babaeng nakasalamin sa ama ni Jezzy. Habang naghihintay sila sa sasakyan, isang lalaki ang lumapit. Nag-set up siya ng date Jezzy, kaya binigyan niya siya ng business card. Nagalit ang babaeng nakasalamin at pinalayas siya. Ngayon ay si Jezzy at ang kanyang ama na lang ang natira. Nalaman na niya na lumipat sa kanilang paaralan si Xiaoji. Gusto ni Jezzy na protektahan kanyang kaibigan mula sa kanyang ama, kaya sinabi niya na wala siya kay alam Xiaoji. Noong gabing iyon, masayang tinitingnan ni Jezzy ang kanyang treasure box. Idinagdag niya ang regalong ibinigay ni Xiaoji sa loob. Hindi ni Jezzy na nakilala ng kanyang ama Xiaoji. Nakita siya ng ama sa libing. Siya ang nagsagawa ng operasyon sa miyembro ng pamilya ng pangalawang asawa. Ngunit nabigo ang operasyon na nagdulot sa pangalawang asawa wala ng malay. Sumunod si Xiaoji sa sa ospital dahil sa pag-aalala. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya si Jezzy. Naiinggit siya sa pagmamahal ng dalawa, o mas tamang sabihin, naiinggit siya kay Jezzy, isang taong mayroon ng lahat mula ng ipanganak. Noong gabing iyon, nag-aral si Xiaoji kasama ang mga kaibigan para manatiling nakatuon. Uminom na siya ng gamot at nagsimula ang bagong araw. Masayang pumasok si Xiaoji sa klase at pagpasok pa lang, may nagbigay na sa kanya ng paper crane. Bago pa man maintindihan ng lahat ang nangyayari, inayos na ni Xiaoji ang kanyang mga libro at lumapit sa mesa ni Jezzy para makisuyo na makatabi siya. Masayang pumayag si Jezzy sa hiling na ito, na ikinagulat ng lahat kay Xiaoji, lalo pa at bagong uniforme ang suot niya. Napansin ng babaeng estudyanteng nakasalamin ang kakaibang ugnayan sa pagitan ng dalawa. Nagkataong absent ang babaeng dating nambubuy kay Xiaoji, kaya naghinala si Jezzy. Lumapit si Jezzy sa harap ng club office. Nakatayo si Xiaoji sa harap ng pinto na tila tulala, kaya nilapitan siya ni Jezzy at tanong kung anong ginagawa niya doon. Sinabi ni Xiaoji na gusto niyang sumali sa club, pero ang club ay tumatanggap lang ng mga grade 1-0 student. Pero kahit ganoon, gusto pa rin niyang pumasok at tiyan sa loob. Nagsimulang mainti Jezzy dahil ang nambubuli ay sinabi ring gusto niyang mag-apply sa club at hindi masyadong naintindihan ni Xiaoji ang tanong ng kaibigan niya. Nagtanong si Jezzy na may pahiwatig kung sino sa kanilang dalawa ang mas makikinabang kung ang isa ay mawala. Matapos ang recess, bumalik ang lahat sa klase at boboto sila para sa class president ngayon.
Habang pumipili ang klase, salita si Jessie at sinabing gusto niyang si Xiaoji ang maging class president na ikinalit ng babaeng nakasalamin. Malinaw na nasa kamay na ng nakasalamin ang pagiging class president, ngunit dahil si Xiaoji ang nominado ni Jessie, marami ang sumunod. Kahit ang kanilang advisor ay nagulat, hindi matanggap ng nakasalamin ang resulta, kaya direkta siyang lumapit upang tiyan ang mga balota. Ngunit malinaw na mas marami ang boto ni Xiaoji, kaya nagalit ang salamin at tumakbo pababa. Bawat tao ay binuksan ang balota at sa puntong ito na makatiis si Xiaoji. Tumayo siya at nagtanong kung may problema. Sigurado ang salamin na nanloko sa lota. Kalmadong bumalik ang nong ni Xiaoji. Ang bagong lipat na tulad niya ay makakaimpluwensya sa ibang tao na baguhin ang kanilang boto. O baka naman takot ang nakasalamin sa taong sumusuporta kay Xiaoji. Sa likod, ngumiti si Jessie na may hamon at hindi tumigil si Xiaoji. Lumapit siya at bumulok sa tenga ng nakasalamin. Inulit niya ang masakit na salita na sinabi ng nakasalamin kahapon na kinatakot ng nakalamin. Nakita ang tensyonado sitwasyon kaya umawat siya. Biglang salita si Jessie, hindi ba dapat mag-sorry ang nakasalamin kay Xiaoji? Pinaninindigan pa rin ng nakasalamin ang kanyang pag-aaway kung bakit siya kailangang humingi ng tawad. Ngunit dahil sa walang butas na argumento ni Jessie, napilitan siyang sumuko. Humingi ng tawad ang nakasalamin sa buong klase dahil sa kanyang kaguluhan. Pag-uwi niya ng gabi, nakatanggap si Xiaoji ng isang asul na sobre na may kakaibang selyo. Tahimik siyang umuwi at natagpuan ang isang kakaibang pares ng sapatos. Pakiramdam niya ay hindi niya dapat abalahin ang kanyang stepmother, kaya umalis siya. Patuloy na hinahanap ni Xiaoji ang password sa computer ng kanyang ama nang biglang dumating ang isang text message. Nais ni Jessie na imbitahan siya sa isang selebrasyon para sa pagkapanalo niya bilang class president. Samantala, sa bahay ng nakasalamin, hindi pa rin niya matanggap ang pagkatalo. Kaya ginamit niya ang working machine ng kanyang ina para iskan ang mga balota. Gusto ng nakasalamin na tingnan kung sino ang nanloko sa mga boto. Sa sandaling ito, pumasok ang ina ng nakasalamin at tinanong kung anong ginagawa niya. Ngunit nainis ang nakasalamin sa pag-aalala ng kanyang ina sa kanya. Matapos umalis ang kanyang ina, nakita ng nakasalamin ang mga dokumento ng kaso ng ama ni Jessie. Lumalabas na sangkot siya sa isang medical na kaso. Samantala, sa opisina ng direktor, galit siya dahil hindi nakuha ng kanyang subordinate ang kasunduan. Sinabi ng direktor na dagdagan pa ang bayad pinsala. Hindi sila dapat masangkot sa gusot na kaso na ito. Sa parehong oras, naghihintay si Xiaoji kay Jessie sa isang sulok ng kalye at nagsimulang umulan. Abala si Jessie sa pag-in kay Xiaoji mula sa kilang tindahan. Matapos masiguro na nakapasok na si Xiaoji sa loob, mabilis na tumakbo si Jessie papasok sa karaoke. Magkasama nilang tikilik ang kanilang paboritong kanta. Matamigil ang ulan, pumunta sila sa rooftop para stargazing. Sinabi ni Xiaoji na sa sandaling iyon, natakot siya na hindi darating si Jessie dahil si Xiaoji ay palaging nakakalimutan ng ibang tao. Sinabi ni Jessie na tiyak na hahanapin niya siya. Biglang inaya ni Jessie si Xiaoji na mag-sleepover sa bahay niya. Ngunit nag-alinlangan si Xiaoji, hindi pa siya nagkaroon ng kaibigan. Tumawa si Jessie, hinawak ang kamay ni Xiaoji at dinala siya sa bahay niya. Namangha siya sa malaking mansyon ni Jessie. Ang kwarto ni Jessie ay parang aquarium. Sinabi ni Jessie na gusto niya ang kwartong ito na nagpapagaan ng pakiramdam niya. Naiintindihan ni Xiaoji ang sinasabi ni Jessie. Sa sandaling ito, dinala ng aso ni Jessie ang isang damit. Ang pagkakita sa prinsesa na damit ay nagpaalala kay Xiaoji ng malungkot na alaala. Dahil sa pagsusuot ng prinsesa na damit, nakalimutan siya noong field trip. Simula noon, nagbago ang buhay ni Xiaoji. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Xiaoji ito sa iba. Hinawakan ni Jessie ang kamay niya para aliwin siya. Nagpasalamat si Xiaoji kay Jessie. Ngayon ay oras na para maligo sila. Walang pag-aalinlang ang hinubad ni Jessie ang kanyang damit sa harap ni Xiaoji na ikinahiya ni Xiaoji. Ito ang unang beses na nakabad si Xiaoji sa isang hot tub. Habang tinatamasa niya ang rangyang pakiramdam, pumasok si Jessie at sinimula asarin Xiaoji na namul. Tinanong Jessie kung nag-iisip siya ng kakaibang bagay. Biglang lumapit si Jessie at hinalikan si Xiaoji. Nang makita na hindi lumaban si Xiaoji, mas naging agresibo si Jessie. Nagyakapan sila sa masikip na bathtub, ngunit ito ay panaginip lang ni Xiaoji. Nagising siya gulat na gulat. Bigla siyang nakakita ng mensahe mula sa nakasalamin para kay Jessie. Nagmamakaawa ang nakasalamin kay Jessie na burahin ang video na hawak niya. Simula noong ipinanganak siya, lagi niyang hinahangad ang pagiging una. Gayunpaman, palaging nalalampasan ang nakasalamin iba. Sa elementarya kung saan nag-aral ang nakasalamin, mayroong isang taong may di kaayang ugali na palaging nakakakuha ng pinakamataas na ranggo. Ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, lagi siyang iniiwasan ng kanyang mga kaklase. Isang araw, ang kumpamilya nasa ranggo isa na kaibigan ay nalugi, kaya kinailangan niyang makas sa ibang bansa para mag-aral. Nawala ang nakainis numero isa na pusyon, at tiwala kasalamin na siya kukuha sa bakanting pusyon. Ngunit sa pag-alis pa ng top isa, isang bagong magandang babae ang mitaw. Walang iba kundi si Jessie, na maganda at matalino, at palaging minamahal ng lahat. Hindi ito nagustuhan ng nakasalamin.
Si Jezzy ay isang kalaban na mas mahirap harapin kaysa sinuman. Isang araw, nang papasok na ang nakasalamin sa paaralan, nagulat siya nang makatanggap ng sulat ng imbitasyon sa pakikipag-date mula sa isang lalaking estudyante. Siya ang campus heartthrob. Akala niya, silang dalawa lang ang magkasama, ngunit biglang dumating Jerry. Kahit na sa simula ay tila hindi interesado ang nakasalamin, inakala niya na gusto siya ng lalaki. Hanggang sa tinanong siya ng lalaki ng numero ni Jezzy. Lumabas na inaya niya lang ang nakasalamin para maghanap ng paraan para mapalapit kay Jezzy. Nagpalamig ito sa damdamin ng nakasalamin. Si Mark, na palaging pangalawa, ay sumunod sa kanya simula noon upang bawasan ang matinding stress. Napili na nakasalamin ang manood ng pelikula tungkol sa mga baboy. Iyon lang ang makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Palagi siyang ginugulo ni Jezzy sa kanyang isipan na nagpabaliw sa kanya. Kaya nang hindi sumunod si Jezzy sa kanyang mensahe, nag-text ang nakasalamin upang humingi ng tawad sa kanya, kasabay ng pag-imbestiga sa impormasyon tungkol kay Selzy. Nang makita niya ang mga file ng kanyang pamilya, nabigo si Selzy at tumingin sa mahiming na natutulog na si Jezzy. Isang bagong araw na naman. Nang magising si Jezzy, nagulat siya nang hindi niya makita si Selzy sa tabi niya. Lumabas na bago pa man magbago si Selzy. Palihim na inilagay ni Jezzy ang location tracker sa telepono ni Selzy. Nakabalik na ngayon si Selzy sa bahay. Nag-alala si Jezzy habang bumaba para mag-almusal. Ang pagiging masunuri ng kanyang anak ay ikinatuwa ng direktor. Inutusan niya ang katulong baguhin ang menu. Katapos ay umupo sa tabi niya at nakipusap kay. Gusto ni Jezzy na sunduin direkto ang kanyang ate. Ngunit di pumayag ang direktor. Bumagsak na ang kanyang ate sa college exam ng isang beses at ngayon ay nag-aaral siya sa ibang lugar. Ang pagbagsak sa college exam ay isang malaking kahihiyan. Ngunit alam ni Jezzy na ang kanyang ang nagpit sa kanyang ate na manatili sa labas. Nagtitiwala si Jezzy na sinabi niya na kahit gaano pa kamakikap ang kanyang ate, hindi niya pa rin siya matatalo. Ito ang ikinatuwa ng direktor. Pagkatapos nilang kumain ng almusal, masayang pumunta si Jezzy sa paaralan, ngunit nang makita pa lang ni Selzy si Jezzy, agad siyang umalis na may pagkasuklam. Hindi ito naintindihan ni Jezzy, kaya mabilis siyang humabol at tinanong si Selzy kung bakit siya umalis ng maaga. Ngunit sinabi ni Selzy na tinawag siya ng kanyang ina. Nanatili pa rin si Selzy na malamig at walang pakialam kay Jezzy. Pagdating nila sa registrar office, nakita nila ang nambuli kay Selzy na binabawi ang kanyang application for leave. Mapanlin lang na lumapit si Jezzy para kumustahin siya. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Jezzy at umalis sa silid. Ngayon, ibabalik na ng guro ang mga test papers. Nalungkot si Jezzy dahil lang ang nakuha niya. Hindi maganda ang marka ng ibang estudyante. Ngunit pinuri pa rin ng guro ang isang estudyante na walang iba kundi ang bagong class president, si Selzy. Lahat ng mga mata ay lumingon kay Selzy. Mayroong isang estudyante na gusto basahin ng guro ang sanaysay ni Selzy. Ngunit tumanggi ang guro dahil sa privacy. Matapos ang klase, cute si Jezzy kung anong inulat ni Selzy sa loob. Ngunit tinago na ni Selzy ang sanaysay sa kanyang bag. Medyo nabigo si Jezzy sa ganitong kaloobin Selzy. Sa sanding ito, bumaba ang salamin para alamin kung anong grado ang nakuha ni Jezzy. Ngunit hindi ito sinabi ni Jezzy. Nagsimulang magtaas ng boses ang nakasalamin at sinabing dapat yayain ng lahat si Selzy na mag-aral. Naimbit na si Jezzy kaya sinabi niya kay Selzy kumain muna sila. Pag alis ng lahat, may lihim na nagnakaw sa test paper ni Selzy. Nang bumalik si Selzy sa silid-aralan, naghanap siya sa bawat sulok na may gulat. Ngunit nawala na ang sanaysay ni Selzy. Nainis si Jezzy na may nangahas na magnakaw sa sanaysay ni Selzy. Bigla, nakita ni Jezzy ang isang kaklase na may hawak na sanaysay sa kanyang kamay. Natatakot na ipinaliwanag ng babae na hindi siya ang gumawa nito. Hindi lamang siya ang may kopya ng sanaysay ni Selzy, kundi kinopya ito ng magnanakaw para sa bawat isa. Maingat na binasa ng nakasalamin ang bawat linya ng sanaysay. Hinahanap niya ang mga keyword na nasa dokumento ng kanyang ina. Galit na sumigaw si Jezzy at sinabing huwag na silang magbasa pa. Sa likod, lumapit si Selzy at sinabing lumabas sila para mag-usap. Bakit ganoon na lang ang galit ni Jezzy? Bago pa man siya makapagpaliwanag, ipinakita ni Selzy ang mga ebidensya na litrato mula kagabi. Kasama rito ang video ni Jezzy na tinatakot ang ibang tao. Walang iba kundi ang nambuli kay Selzy. Tinakot ni Jezzy ang nambuli na lumipat ng paaralan, hindi ay ipapubliko niya ang video online. Nagulat si Jezzy na alam na ni Selzy ang lahat ng katotohanan. Lumapit siya at hinawakan ang cute na mukha ni Selzy. Malinaw na tinutulungan niya siya. Ngunit hindi ito maaaring baliwala ni Selzy. Tinanong niya kung bakit napunta sa kamay ni Jezzy ang kanyang personal na impormasyon. Naalala ni Jezzy ang araw na pumasok siya sa opisina ng direktor. Maingat niyang kinuha ang isang folder mula sa isang lihim na kabinet. Nang buksan ni Jezzy, nagulat siya nang makita ang litrato ng ama ni Selzy. Mabilis niyang binalik-balik ang bawat pahina para kumuha ng litrato. Akala niya matatapos ang lahat ng hindi nahuli, ngunit nagkamali siya. Ngayon, alam na ng taong iniimbestigahan ni Jezzy ang lahat. Ngunit hindi balak ni Jezzy na sagutin ang tanong. Lalo pang nagalit si Selzy at biglang hinila ang kamay ni Jezzy. Nagpapatili pa rin si Jezzy kalmadong mukha, sinabing hindi ito dapat usapan. Malamig na tumugon si Selzy, sinabi malinaw na pinahayag ni Jezzy na tiyak na mahahanap niya ang nanakaw ng sanaysay. Ngunit bakit gusto ng magnanakaw na makita ito ng buong paaralan? Ngayon lang napagtanto ni Jezzy na mula sa simula, si Selzy ay nasa ilalim ng kanyang ilong. Si Selzy ang nagpakalat ng sanaysay sa buong paaralan upang malaman ngayon ng mga estudyante sa paaralan ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya Selzy na umaakit ng maraming atensyon. Kalmadong bumalik si Selzy sa silid-aralan. Nagkataon nakita niya isang estudyante bibenta ng kung ano. Ngunit sa halip na mag-ire sa kahon, pinili ni Selzy na bumalik sa kanyang mesa.
Tinatanong ng mga kaklase kung lumaki ba si Celsi sa isang orphanage. Hindi ito nagustuhan ng nakasalamin. Pagkatapos niyang sermonan ang kanyang mga kaibigan, inaya ng nakasalamin si Celsi pumunta sa bulwagan. Sila rin naman ay class officer. Bumalik si Jezzy at nainis ng kita na 110 degree ang babagong ugali ni Celsi. Sa seremonya ng pagpupugay sa paaralan, nagtaka ang nakasalamin kung ang tatba ni Celsi ay ang guro na namat kamakailan. Nagulat si Celsi, bakit ito ng nakasalamin? Sinabi ng nakasalamin na ang kanyang ina namamahala sa kaso ng ama ni Celsi. Ang ama ni Celsi ay namatay habang ginagamot sa medical center ng direktor. Ibinunyag ng nakasalamin and file ang stepmother ni Celsi ng kaso laban direktor. Bakit nakikipagkaibigan si Celsi sa anak ng direktor? Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad sila, detalyadong sinabi ng nakasalamin ang tungkol sa insidente. Gusto ng direktor na ayusin ang lahat ng tahimik upang protektahan ang reputasyon ng sentro. Ngunit ang stepmother ni Celsi ay hindi madaling kumbinsihin. Napagtanto ni Celsi na siya na ang susunod na target. Posibleng nakipagkaibigan si Judge kay Celsi upang mapilitan ang stepmother niya na bawiin ang kaso. Ngayon lang naintindihan ni Celsi kung bakit lumapit sa kanya si Jeje. Nang makita niya na tulala si Celsi, ginising siya ng kasalamin. Tinanong ng nakasalamin kung mayroon siyang pailer. Hinawakan ni Celsi ang kamay ng kanyang kaibigan, pagkatapos ay pinindot ang isang punto sa kanyang palad. Makakatulong ito na mabawasan ang sakit. Bago umalis ang nakasalamin, tinanong ni Celsi kung bakit siya mabait sa kanya. Sinabi ng nakasalamin na hindi niya gusto si Celsi at wala siyang balak na agawin ang anuman, pakiramdam lang na ay hindi siya komportable kapag nasa tabi siya ni Jeje. Sa sandaling ito, nag-text si Jeje kay Celsi para makipagkita. Kung hindi siya pupunta sa medical center ng direktor, magsisisi si Jeje. Ngunit hindi ito pinansin ni Celsi. Direkta siyang umuwi at nagsimulang maglinis ng bahay. Pagkatapos niyang masiguro na wala sa bahay ang kanyang stepmother, sinimulan ni Celsi ang paghahanap ng karagdagang ebidensya tungkol sa kaso. Nang tinitingnan ni Celsi ang drawer sa kwarto ng kanyang stepmother, natagpuan niya ang maraming kontrata ng insurance kung saan ang benepisyaryo ay ang stepmother. Bukod pa rito, may 3 sulat sa berding sobre na nagsasabi na ang pagkamatay ng ama ni Celsi ay karma. Nagduda si Celsi hanggang sa bumalik ang kanyang stepmother. Tinanong ni Celsi kung may itinatago ba siya sa kanya. Tinanong ni Celsi kung bakit niya itinago ang kaso. O baka naman gusto niyang mamatay ang kanyang ama. Nagreklamo si Celsi kung bakit pa niya kailangan siyang hanapin, ngunit iyon ay nasa isip niya lang. Tumayo si Celsi at inayos ang mga plato at umalis. Sinabi ni Celsi na mananatili siya sa kanyang stepmother hanggang sa makapagtapos siya sa kolehiyo, pagkatapos ay aalis na siya. Nagsimula ang isang bagong araw, na natiling malamig ang relasyon ni Celsi at Jeje. Ang guro ay nagbig sa bawat isa ng isang review material. Nang binubuksan niya ang libro upang mag-aral, bigla siyang nakakita ng ilusyon. Mula sa pahina ng libro, nagsimulang umagos ang tubig. Biglang nahulog si Celsi sa isang walang ilalim na lawa. Sa paligid niya ay ang kanyang mga kaibigan na abala sa pag-aaral. Biglang nagising si Celsi at napansin na dumudugo ang kanyang ilong. Ngunit ginamit lang ni Celsi ang tissue para punasan ito. Mayroon na lang siyang 7 araw bago ang exam, mayroon na lang si Celsi ng isang pakete ng gamot. Kailangan niyang mabilis na makahanap ng paraan para makabili pa. Hindi lang si Celsi ang may problema sa kalusugan. Magdusa din ang nakasalamin sa sakit ng tiyan. Bawat buwan, umiinom ang nakasalamin ng painkiller. Ngunit sa pagkakataong ito, pinayuhan siya ng doktor na sumailalim sa operasyon. Agad na sumang-ayon ang nakasalamin upang makakuha ng pinakamahusay na resulta sa pagsusulit. Si Celsi ay hindi rin exempted. Araw-araw, nagpapatransfuse siya ng dugo at umiinom ng gamot. Si Celsi lang ang may problema. Pumunta si Celsi sa mga butika para bumili ng gamot. Ngunit tumanggi sila. Bago bumili ng gamot, kailangang sumailalim si Celsi sa isang pagsusulit at magbayad ng malaking halaga. Ang resulta ay makukuha pagkatapos ng 2 linggo at ang oras ay hindi sapat. Mayroon na lang siyang isang huling opsyon na makipag-ugnayan sa dating senior. Biglang tumawag ang senior na may balisang boses. Gusto ng senior na humiram ng 1 milyon kay Celsi, ngunit wala ring pera si Celsi ngayon. Agad niyang pinatay ang telepono at umalis. Pagkatapos, naghanap si Celsi ng mga supplier ng gamot. May isang account na nagbebenta ng mga gamot na pampataas ng concentration. Ngunit para makabili ng gamot, kailang maglagay si Celsi ng password. Tiningnan ni Celsi ang profile picture ng broker, isang paper crane na ibigay sa kanya ng isang bigan. Binuka ni Celsi ang paper crane at nakita ang password sa matapasok tamang ko, nag-text ang broker sa distributor. Nang gabing sino ng distributor ang gamutan, pagkatapos ay ninakaw ang gamot na hiniling ni Celsi. Lahat ay nagtagumpay. Pumunta si Celsi sa athletic field ng paaralan. Pagkatapos niyang ilagay ang pera sa tagpuan, mabilis na umalis si Celsi. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang distributor para kumuha ng pera at mag-order. Ngunit habang aalis na sana siya, hinarang siya ni Celsi. Biglang tinanggal ng distributor ang kanyang maskara. Simula pa lang, may kutob na ang broker. Hindi niya inakala na mahuhulog siya sa bitag ni Fifi. Sinabi ni Fifi na hindi siya dapat kilalanin. Bago siya umalis, sinabi ni Fifi na ubos na ang gamot na in-order ni Celsi, kaya pinalitan niya ito ng ibang uri ng gamot. Nagtanong si Celsi kung ano ang pangalan ng gamot. Ngunit tumanggi si Fifi na sabihin ito. Mas mabuti pang maging masunurin at gamitin ito. Pagkaalis ni Fifi, tumakbo si Celsi para harangin siya.
na gusto niya na ibalik ni Gifi ang pera at kunin ang gamot. Nagulat si DC. Kung wala siyang gamot, hindi makakakonsentrate si Selzy sa kanyang pag-aaral. Sinadya ni Gifi na asarin si Selzy at nag-alok kung mas mataas ang score ni Selzy kaysa kay Gifi. Ibubunyag ni Gifi ang lahat ng sikreto na gustong malaman Selzy. Ibinigay din ni Gifi ang kanyang notebook kay Selzy at maingat itinanggap ni Selzy. Inilagay ni Gifi ang kanyang kamay sa ulo ni Selzy at sinabing, kung wala ako, anong gagawin mo? Pagkatapos ay malamig siyang umalis. Pumunta si Selzy sa isang kalapit na banyo at binuksan ang regalo na ibinigay ni Gifi. Sa loob ay may mga espesyal na pildoras. Maingat na sinubukan ni Selzy ang mga ito. Nang ininom niya ito, naramdaman niya na parang may bumabasag ng pinto. Nagsimulang bumaha ang tubig sa buong lid. Isang malakas na sigaw ang nagpatakot sa kanya. Nang lumingon siya, isang malaking alon ang dumiretso sa kanya. Samantala, si TC ay papunta sa isang sikat na bagong bar sa kanyang imbitasyon. Hinihingi ng manager na tanggalin niya ang kanyang sombrero para masuri. Nasiyahan ng manager nang makita ang magandang mukha ni T. Si TC ay narito upang kumita ng karagdagang pera. Nahaharap sa problema sa pananalapi ang kanyang pamilya. Sinabi ng manager na ang isang bata na tulad ni Izzy ay madaling matukso, kaya gusto niya na pag-isipan pa ni Ki ng mabuti. Nang lumabas siya, nakasalubong ni Gihi ang isang estranghero. Tinanong siya kung nakita na niya ang babae sa litratong ito. Napagtanto ni Gihi na ang tao sa litrato ay si Zena, ang panganay na anak na babae ng direktor. Ang nakaraan ni Gihi ay unang ipinahayag. Sa kabila ng kanyang panlabas na yaman, si Gihi ay lumaki sa isang mahirap pamilya. Ang kanyang ina ay isang bar booker, at tanging kasiyahan ni Gihi ay ang kanyang toy kitchen set. Si Gihi ay palaging nahuhumaling sa kagandahan. Upang makasama niya ang kanyang ina, dumiretso si Gihi sa isang guest singing room upang mag-perform. Nang makita ang hilig ng kanyang anak, nagpa siya ang ini Gihi na umalis sa bar at ituon ang lahat ng kanyang atensyon kay Gihi. Si Jisoo ay may magandang mukha, kaya ginapansin siya ng maraming tao, at dahil ito, lalo pang naging mahigpit ang ini Gihi, lalo na sa pagkain. Araw-araw ay kailangan ni Gihi na magsanay at mag-perform, ngunit ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay masama. Sa bawat pagkabigo niya sa audition, ang kanyang ina ay naiinis at umalis, iniiwan si Gihi na mag-is paghahanap ng daan palabas. Sinundan ni Jisoo ang tunog ng telepono. Sa huli, natuktan niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Upang mapili ang kanyang anak para sa isang papel, ang kanyang ina ay nakipag-ugnayan sa direktor. Sa nakamuhian kanyang ina, ginamit ni Gihi ang sikretong ito upang tutin siya. Simula noon, umalis si Gihi sa pag-arte at nagsimula ng isang marangyang buhay. Kahit na ito ay peking, mabilis na naging isang sikat na babae si Gihi. Upang mapanatili ang kanyang apela, patuloy na naghahanap si Gihi ng kahinaan ng iba at ginagamit ito upang samantalahin sila. Kahihitnaan, ang ama ni Izzy ay nasa kanyang pag-iingat at nagulat ang pinuno nang makita kung gaano katalino ang kaibigan ng kanyang anak. Tinanong ni Izzy kung hinahanap ng pinuno si Zena, ang panganay na anak na babae ng pinuno. Nagulat siya nang malaman ni Izzy ang tungkol sa pagkawala ng kanyang anak at kalmadong kinuha ng babae ang isang sigarilyo at humiti. Nagpatuloy si Izzy sa kanyang kwento, mayroon ba siyang dahilan upang lihim na hanapin ang kanyang anak. Sinabi ni Izzy na ililihim niya ito sa kondisyon ng kaunting ginto o mamahaling bato habang nanatiling walang emosyon ang pinuno. Hindi ba maganda ang kalagayan mo? Alam niya na susundan siya ni Izzy habang buhay upang hindi maging alipin. Sinabi ng pinuno na kung magpapakita lamang si Gihi ng katapatan, tutustusan niya si Gihi ng tuloy-tuloy. Nagtaka si Gihi kung ano ang ibig niyang sabihin, lumapit ang pinuno sa kanya, ang iyong mga mata ay napakaganda. Pagkatapos ay gumiti at umalis, mayroon siyang isang panayam sa telebisyon ngayon. Sa labas, siya ay isang matagumpay na tao, laging hinahangaan ng lahat mula sa pamilya hanggang sa karera. Samantala, sa silid ng ospital, inutusan ni Gihi ang papel na crane na ihinto ang lahat ng aksyon. Ngayon din ang araw ng pagsusulit at ang mga mag-aaral ay napakakaba. Kalmadong binasa ni Gihi ang mga tanong sa pagsusulit at bigla siyang napagtanto na ang mga tanong sa pagsusulit ay eksaktong katulad ng mga dokumentong ibinigay ni Gihi sa kanya. Sa wakas ay lumabas na ang resulta ng pagsulit at umalis si Gihi na nadismaya sa pagtingin kay Gihi at nagulat si Gihi sa resulta. Lumalabas na nagtay sila ni Gihi sa unang pwesto at dahil doon, kinaiitan siya ng lahat. Sa sandaling iyon, tumawag ang lalaki kuya at pumunta siya sa paaralan upang makipagkita kay Gihi na agad namang umalis na hindi pinansin ang lalaking kuya. Pagkatapos ay pumunta si Gihi sa silid ng guro at kahit na ang guro ay nagulat sa resulta. Tinanong ni Gihi ang guro kung maaari siyang hindi mapatingin sa kalusugan, ngunit iyon ay pribilehiyo ng mga nangunguna. Sa sandaling iyon, pumasok si Evetesi at dismayado siyang bumaba ang kanyang ranggo, kaya hiniling ni Evetes na suriin muli ang kanyang papel. Ngunit pinalabas ng guro ang dalawa at galit na pinunit ni Evetesi ang kanyang papel sa pagsusulit. Pagkatapos ng klase, nakipagkita si Gihi sa lalaking kuya na dinala siya sa isang marangyang apartment. Naiinis si Gihi nang hindi diretsahin ng lalaking kuya ang punto at nagpatuloy ang lalaking kuya sa isang tindahan ng damit. Tinanong niya kung saan binili ni Gihi ang mga gamot, ngunit sinabi ni Gihi na tumigil na siya sa paggamit nito. Pagkatapos ay itinulak siya ng lalaking kuya sa pader at kinuha ang isang kutsilyo na nakatago sa kanyang bulsa. Ikaw ba ang naghikayat sa aking kuya? Nasaan na ngayon ang batang iyon? Hindi maintindihan ni Gihi ang sinasabi niya. Inutusan ng lalaking kuya si Gihi na dalhin ang gamot kung hindi ay siya mismo ang magsasuffer sa makahihinatnan.
Lumabas na matagal nang alam ng lalaking kuya na maraming beses nang gumagawa si Ki ng gamot, ngunit ngayon lang niya ito sinisingil. Isang linggo deadline at galit na umalis si Ki at agad na sumakay sa bus ng paaralan. Ngunit walang sinuman sa mga mag-aaral ang gustong maupo kasama niya at binaliwala pa nga siya ni Ki at Gi ang na makipag-usap. Sinabi niya na kinaiinsa ng lahat si Gi dahil sa inggit, gumastos siya ng malaking halaga para extra classes. Ngunit nalampasan pa rin sila ni Gi kahit na hindi siya pumasok sa klase at nagsimulang umandar ang bus. Ngayon, 20 sa mga nangungunang mag-aaral ang magkakaroon ng check-up at kinabahan si Gi na pumasok sa ospital. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay ang drug warehouse. Nabatid din ni Gi ang intensyon ni Gi at pumasok sila sa dressing room upang maghanda para sa check-up. Pagkatapos punan ang kinakailangang personal na impormasyon, papayuhan siya ng doktor. Ang susunod ay ang urinalysis at sa sandaling iyon, isang tag-text sa kanya na sinasabi hawak niya ang kailangan ni Ki. Mabilis na sinunod ni Izzy ang matagubi ni Ki at nang buksan niya ang pinto, tumunog ang isang alarma, lumabas na mali ang direksyon ni Ki. Tinuro ni Izzy kay Sisi ang hagdanan at makarating si Gi. Gulat siya nang makitang nakatayo si Ki sa riles. Dahan-dahang lumapit si Izzy upang hawakan ang paa ni Ki. Ngunit napansin siya ng babae at sa sandaling iyon ay lumuhod si Ki. Sinabi niya na siya ay napakatanga at hindi dapat sinubukan ni Ki na labanan si Gi at kahit anong hilingin ni Ki, susundin niya ito. Ang ganitong saloobin ay nakagulat kay Izzy. Ngayon si Ki na ang ayaw makipagkasundo, sinabi ni Izzy na kailangan niya ng seguridad. Hindi na kayang tiisin ni Izzy ang pagiging isolated at binubuli ng lahat at sa harap ng kawawang mukha ni Ki, mumiti si Ki at tumalon, lumapit sa harap ni Ki. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay upang hawakan si Gi at pagkatapos ay ibinigay kay Izzy ang isang bagong test kit. Ngayon ay nasa iisang bangka na sila. Bago siya umalis, hinawakan ni Izzy ang kanyang kamay. Bakit hindi sumasagot si Ki sa kanya? Naaalala ni Izzy ang kanyang nakaraang pangako, kung makuha mo ang unang pwesto, sasabihin ni Izzy ang lahat ng alam niya. Sinabi ni Izzy na natagpuan niya ang mga file sa silid ng kanyang ama at marami sa mga ito ang naugnay sa ama ni Izzy. Pagkatapos, inilagay ng bae ang isang mainit na scarf kay Izzy at upis at pagkatapos ay pumunta si Izzy sa silid ng ospital kung saan agad siyang binigyan ng anesthesia ng doktor. Sa kanyang panaginip, nakita ni Izzy ang kanyang gulang na sinusubukang hanapin siya. Sinubukan ni Izzy na tawagan ang kanyang ama, ngunit walang nakarin sa kanya. Sa sandaling ito, ang anino ni Izzy ay lumitaw sa kanyang haran. Si Izzy amuha sa kanya mula roon, habang ang lahat ay nasa ilam ng epekto ng anesthesia. Biglang ninakaw ng isang tao ang locker key ni Izzy at umalis. Nakita ni Izzy ang buong pangyayari, ang taong iyon ay iba kundi si Ki. Nang susundan niya ang magnanakaw ay hinarang siya ng doktor. Gusto siyang Matapos ang check-up, hindi pa rin gising si Gi at siya ay lito at hindi makatayo ng tuwid. Buti na lang at inalalayan siya ni Izzy at inilayo sa karamihan. Samantala, sa isang sulok ng paaralan, lihim na nakikipag-ugnayan ang papel na crane sa iba, sa kabila ng utos ni Izzy na itigil ang lahat ng aktibidad ng pagbebenta. Pagkatapos ay nag-text si Izzy sa papel na crane at sinabihan itong mag-ingat kay Izzy. At ngayon din ang araw ng festival ng paaralan, kung saan pupunta sa paaralan ang mga magulang upang makipagkita sa mga guro. Kabilang dito ang pinuno at ang ina ni Edesi, at sa labas ay masayang naglalaro si Nathihi at Xiaozi at hindi alam ni Xiaozi na sinusubukan siyang tawagan ni Edesi. Kasabay nito, sa banyo, nagawa ni Kihi na palitan ang telepono ni Xiaozi. Ngunit nang buksan niya ito, nagulat si Kihi na makita ang larawan ng yumaong guro, ngunit naubusan ng baterya ang telepono. Sa sandaling ito, pumasok ang customer at dahil sa overdose ng gamot, nagkaroon ito ng masamang epekto at patuloy na nagsusuka ang customer. Narinig ng papel na crane sa katabing silid ang buong pag-uusap. Mukhang pinalitan ni Gihi ang telepono ni Xiaozi. Inutusan ni Gihi ang papel na crane na manatiling malapit kay Izzy, habang si Izzy ay patuloy na sumasama kay Xiaozi upang makilala ang mga magulang. Nairita ang pinuno nang makita ang kanyang anak na babae sa kabilang booth at nang ininom na sana ni Izzy ang soft drink, pinigilan siya ng pinuno. Ayaw niyang inumin ng kanyang anak ang mga ito. Kalmadong kumakain at umiinom si Xiaozi, nakaupo tabi niya. Sinabi niyang hindi siya interesado sa sinabi ng pinuno na ikinagalit niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Izzy ang ganoong ekspresyon sa mukha ng kanyang ama at nagpatuloy ang dalawang babae sa kanilang lalaro habang hinahanap pa rin ni Edesi, si Xiaozi at hang nasa daan. Aksidenteng napunta si Edesi sa isang store. Sa loob, lihim na nakikipag-date si Gihi at ang taong nasa tapat niya DCE ay ang lalaking kuya at nakita ng lalaking kuya ang ekspresyon sa mukha ng bae. Pagkatapos ay binigyan niya ang babae ng isang regalo, kinuha ito ni Edie na nagtataka at bang matapos ang oras, tinanong ng lalaking kuya si Edie kung kilala niya si Xiaozi at kung kilala niya, ibigay ito kay Xiaozi. Matapos baliw na hinap ni Edie ang estranghero, ngunit malis na siya. Sinusubukan din ni Ihi na i-charge ang kanyang telepono at sa sandaling ito, may tumawag at lumabas si Kihi sa parking lot at iniulat niya na hawak niya ang telepono ni Xiaozi. Nag-alok ang pinuno ng 5 milyong won at ang kailangan lang ay dalhin ang telepono doon at ang buong pangyayari ay kinuna ng papel na crane.
Ngunit aksidenteng naiwan ng papel na crane ang ilaw na umakit sa atensyon ng pinuno. Samantala, masayang naglalaro pa rin si Xiaozi at Qi at pagkatapos ay pagod na sila. Sinabi ni Xiaozi ang kanyang mga tunay na damdamin. Ang totoo ay hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala kay Qi. Ngunit masaya siyang kasama si Qi at nagsimula ng bumunot ang mga paput. Ipinadala ng papel na crane ang larawan kay Qi at nagulat siya na kasama niya ang kanyang ama at sa sandaling ito, dumating si Edisi. Sinabi ng babae na tinawagan niya si Xiaozi sa laro at ngayon lang sinuri ni Xiaozi ang kanyang bag at natuklasan niyang wala na ang telepono at iniwan ni Ihi si Xiaozi kay Edisi. Pagkatapos ay mabilis siyang nagtungo sa silid ng pakikipag-date upang hanapin telepon. Tumunog ang ringtone at agad sinagot ni Ihi ang tawag, ngunit walang sumagot sa bilang linya at pumasok si Ihi sa banyo upang i-unlock ang telepono. Inilagay niya ang password tay sa kaarawan ni Xiaozi at nabuks ang telepono at sa loob ay mga text message pagitan ng pinuno at ng ama ni Xiaozi. Bukod pa rito, mayroon din video ng pangalo niya at nabigla si Ihi nang makita ang kanyang kapatid na babae sa video at kasabay nito ay galit na hinahanap ni Xiaozi ang telepono. Nagkataon na nakasalubong ni Xiaozi ang pinuno na kumilos na parang walang alam at hindi pa sinasabi ni Xiaozi na hinahanap niya ang telepono. Ngunit alam ng pinuno kung ano ang hinahanap niya at tinawag niya si Ihi upang tulungan siya hanap na may nagdududang tingin sa dalawang tao sa kanyang harapan at sa sanding iyon dumating ang customer. Sinabi niya na nakita niya si Zena na ikinagulat ng pinuno at galit na itinulak ni Ihi ang customer sahig na ikinagit ng customer. Kinuha niya ang kutsilyo sa kanyang kamay. Bakit mo ako ginagamot ng ganito? Natakot lahat ng mawalan ng kontrol ang customer at nagpatuloy si Ihi na magdagdag ng hangis sa apoy. Nagalit ito sa customer at hinampas ni ata si Ihi ng kutsilyo at dahan-dahang lumapit kay Xiaozi. Dahil lang sa iyo, nawala sa akin ang hat at pagkatapos ay sinaksak ni ata si Xiaozi at nagsimulang umagos ang dugo at nataranta ang mga tao na tumakas mula roon. Ang pinuno lang ang nakatayo at tumatawa at ang malakas na ingay ay umakit sa atensyon ni Ihi. Habang nakatingin siya sa ibaba, isang estranghero ang naglock ng pinto. Natakot si Tisi at nagtanong kung sino iyon, lumapit ang estranghero sa kanya at pagkatapos ay tinggal ang kanyang sombrero. Nagulat si Ihi na makita ang kanyang minamahal na kapatid na babae. Mula pagkabata, si Zena ay napakatalino at kapatid na babae ay nakahigit kay Qi. Ngunit dahil sa pagmamahal sa kanyang kapatid na babae, sinadya ni Zena na magkamali na nagulta sa giging si Zena ang pinarusahan at mula noon, mas lupang lumayong pinuno kay Zena, gusto niyang focus sa mas matalino. Sa tuwing nag-aaway ang kanilang mga magulang, Zena ang pumigil sa kanyang kapatid na babae na lumapit sa silid ng kanilang magulang at laging ginagawa ni Zena ang kanyang makakaya upang alagaan ang kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, slalong lumayo ang dalawa at hindi na kailangan ni Qi ang kanyang kapatid na babae. Ngayon si Zena ay parang estranghero sa pamilya kaya pumunta siya sa simbahan upang dasal. Sa halip na hiling na magkaroon ng magandang kapalaran, nanalangin si Zena magkaroon ng malubhang sakit at hindi inaasahang agad na natupad ang kanyang panalangin. Pagkatapos lamang ng ilang hakbang, bumagsak at nawala ng malay si Zena at na-diagnose siyang may narcolepsy at mula nang magkasakit siya, binisita siya ni Ngunit ang mga pagbisita ay mabilis lamang upang pabalik sa pag-aaral. Isang gabi na may malakas na ulan at hangin, lihim na pumasok si Zena sa silid na naman ng mga papel sa pagsusulit ng paaralan. Habang hinahanap ang mga papel sa pagsusulit, nahuli siya ng guro. Sa sandaling ito ay nawala ng malay si Zena at mabilis siyang binuhat ng guro at inihiga sa isang silya upang magpahinga at nang magising siya. Natakot si Zena nang balak tawagan ng guro ang kanyang ama. Ngunit pa rin tumawag ang guro. Kailangan niya ng oras upang mag-isip at natakot si Zena na lumuhod sa harap ng guro. Sasabihin niya ang totoo, hilingin lang na huwag tawagan ng guro ang kanyang ama. Handahang tinulungan ng guro siyang tumayo at tinanong kung ito ba ang unang beses na ginawa niya ito. Umiiyak na umamin si Zena at siya sa guro na huwag siyang sukuan at bigla niyang niyakap ang guro. Pagkatapos ay itinulak niya ang guro sa silya at ang buong pangyayari ay na-record ng telepono ni Zena at mula noon ay ganap na nawala si Zena, tila mayroon siyang sinusubukang takasan. Ngunit sa pagkakataong ito ay bumalik na si Zena at sinabi niya sa kanyang kapatid na ang kanilang ama ang pumatay sa guro at ang teleponong hawak ni Zesi. Iyon ang telepono ng guro at habang nag-aagawan ang dalawa sa telepono, nahulog ito sa bakuran. Matapang na tumalon si Zena sa ibaba at habang hinahanap ang telepono, may nakakita sa kanya at ang liwanag na tumama sa kanyang mukha ay nagpatakot sa kanya na tumakas at bumaba si Zesi upang kunin ang telepono. Sa sandaling ito, naglabas ang paaralan ng anunsyo na tapos na ang festival at inilock ng security guard ang pinto upang walang makalabas. Kailangang humanap si Zena ng ibang paraan upang makatakas, kung hindi ay mahuli siya. Sinundan niya ang lalaking kuya sa labas at nagmamadaling pumunta si Zesi sa eksena, ngunit dinala na si Zesi sa ibang lugar. Naiwan lang si Evedesi na maingat na inililigpit ang armas at nagtanong si Zesi kung ano ang nangyari. Sinabi lang ni Evedesi na dinala si Zesi ng pinuno at agad na nagbago ang saloobin ni Zesi. Mabilis siyang makbo papalayo, samantala ay
sinusubukan ni Jessie na maghanap ng bulak at benda upang gamutin ang kanyang sugat at bigla siyang nakarinig ng isang ingay. Lumabas na ang mga magulang ay nagtatanong sa customer at tinanong nila kung ang mag-aaral ay uminom ng alak o gumamit ng droga na ikinatakot ng customer at nagsimulang maging mas komplikado ang mga bagay. Ipinatigil ng paaralan ang lahat upang kontrolin ang sitwasyon at ang lahat ng gamit at gamot ng mga mag-aaral ay dinala para sa pagsusuri at kasabay nito, lumabas si Jessie upang tumakbo sa ospital. Kung saan ang kanyang ama ay naghahanda na operahan si Celsi. Nakita si Celsi na kumatose. Dahan-dahang lumapit si Jessie at tinanong ng pinuno si Jessie kung gusto niyang subukan ito na nakita ang kanyang anak na nag-aatubili. Isinalaysay ng pinuno ang kanyang karanasan sa medical school at naramdaman niya ang excitement sa pagtatahi ng sugat at upang matiyak na ligtas si Celsi, personal na ginawa ni Jessie ang pagtatahi. Ikinatuwa itong pinuno at alita na nasaksak ang kanyang anak na babae ay nakarating sa kanyang madrasta at nagalit siya na ginawa niya ang operasyon ng walang abiso. Ngunit nanatiling kalmado ang pinuno at sinabing wala ng ibang ospital sa paligid at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang opisina upang suriin ang listahan ng mga estudyante sa klase. Nang makita ang larawan ng customer, tumawa ang pinuno nang malaman na lumalala ang kalagayan ni at sa sandaling ito, tinawagan ng papel na crane si Jessie, natatakot na mabunyag ang kanilang negosyo sa pagbebenta ng droga. Ngayon lang napagtanto ni Jessie na nilabag ng papel na crane ang mga patakaran. Nakikipagtransaksyon siya ng direkta sa mga customer na nagdulot ng hindi kinakailangang gulo at sinabi ni Jessie na basta manahimik ang papel na crane. Lilipas din ang lahat at biglang sinabi ng papel na crane na alam din ni Jessie ang tungkol sa bagay na ito at kung ibun ni Jessie kung sino ang nasa likod, pareho silang masisira. Samantala, nahuli ng ina ni Evette siyang maihawak na sandata at nagalit siya na nag-imbestiga si Evette ng mag-isa at hindi niya ito patatawarin kung makaapekto ito sa kanyang mga resulta sa pagsusulit sa kolehiyo. Ang video nagsasaksakan sa paaralan ay na-post online at mabilis itong nakakuha ng maraming atensyon at pagkatapos ng operasyon, sa wakas ay nagising si Jessie. Nakaramdam pa rin siya ng kaunting sakit at napanood din ni Jessie ang video at sa sandaling ito, lumapit si Jessie at niyakap si Jessie at nag-alala siyang nagtanong kung okay lang ba si Jessie. Masigasig na inialok ni Jessie na dalhin si Jessie sa isang lakad at umupo silang dalawa upang mag-usap at tinanong ni Jessie si Jessie kung nakita niya ang telepono ng kanyang ama. Ngunit nagkunwari si Jessie na hindi niya alam at sinabi ni Jessie na may tsismis na natutulog ang guro sa isang estudyante na ikinadismaya ni Jessie at hindi siya makapaniwala na iyon ay totoo. Ngunit tiwala si Jessie sa kanyang sinasabi at galit na umalis si Jessie. Pagbalik niya sa ospital, sarado ang lahat ng mga pinto. Sinubukan ni Jessie na humanap ng ibang paraan, ngunit walang daan at bigla siyang nakakita ng pinuno na nagdadala ng isang itim na bag at nang lumingon siya upang tingnan siya. Agad na nagtago si Jessie sa isang sulok at agad na umalis ang truck at mabilis na ginamit ni Jessie ang elevator upang makapasok sa loob at sa sandaling ito, tumawag lalaking kuya. Alam na niya ang lahat kaya inalok niya si Jessie na makipagtulungan sa negosyo. Sa sandaling iyon ay dumaan ang babae sa isang bodega at biglang lumabas ang isang paa mula sa itim na bag. Nabigla ang babae at naglabas ng ingay at nang akmang tatakas na si Jessie, natakot siya nang makita ang pinuno sa kanyang likuran. Walang emosyon niyang kinuha ang telepono ni Jessie at pagkatapos ay sumenyas upang tapusin niya ang tawag. Natatakot na kinuha ni Jessie ang telepono at tinanong ng pinuno kung nakakita na siya ng hihi. Dahil sa takot, humanap si Jessie ng dahilan upang umalis, ngunit hindi siya pinayagan ng pinuno at sinabi niya na araw-araw ay nagsasanay siya sa mga hihi. Nagtaka si Jessie kung hindi ba iligal ang paggawa nito, ngunit may tiwala pa rin ang pinuno na sinabi na kinolekta niya ang mga hihi mula sa mga kawawang tao. Pagkatapos sinusunog niya ang mga ito at nakaramdam ng kilabot si Jessie nang nakaharap sa lalaking ito at nagsimula siyang magdasal sa Diyos. Sinubukan ni Jessie na buksan ang pinto upang makatakas ngunit ito ay nakalock. Sinabi ng pinuno kay Xiaoji na ipagtuloy ang pag-aaral sa medical school at pagkatapos ay binuksan pinto para makauwi siya. Samantala ay napansin ng aso ni Jessie na may sumusunod sa kanya. Nang malaman niya ang panganib, makasisi, ngunit sa kasamaang palad, nahuli pa rin siya ng masamang tao at nang magising siya. Nakita ni Jessie ang kanyang kapatid na babae na hawak ang aso at ang layunin ng kanyang kapatid na babae ay bawiin ang telepono. Tumingin si Jessie sa paa ni Zena kung saan naroon pa rin ang peklat mula noong bata pa sila. Tinatanong ni Jessie ang kanyang kapatid na babae, alam ba ng kanilang ama ang relasyon ni Zena sa guro? Tumango si Zena bipag-amin, baka iyon ang dahilan kung bakit pinatay ng kanyang ama ang guro. Sinabi ni Zena na siya ang saksi, na nangangahulugang hindi siya makauwi. Takot na takot si Zena sa kanyang ama, ngunit hindi maibigay ni Jessie ang telepono. Wala man lang planong naiisip si Zena, at bago siya umalis, binigyan siya ni Jessie ng isang ekstrang telepono, at inilim ang kanilang pagkikita. Ngunit sinabi ni Zena na mayroon siyang kausap isang tao, na ikinagalit ni Jessie. Dumating ang isang bagong araw, at maaga pang ay may ng mga sakyan ng pulis na dumating sa paaralan upang mag-imbestiga.
Dahil sa sobrang pag-aalala, pumunta ang papel na crane kay Jessie at sa sandaling ito ay dumating ang investigador. Sinabi ng guro na ang investigador ay dumating upang imbestigahan ang nangyari kanina. Sunod-sunod na pasok ang mga estudyante sa lead upang bigay ng kanilang mga pahayag at sinabi nilang lahat ang customer ay kusang naghiwalay sa kanila at bukod pa, madalas siyang gumamit ng droga. Sa wakas ay na ni Jessie at nang makita siyang pumasok, nagbago ang saloobin ng guro at ng investigador dahil Jessie ay isang mayaman na dalaga. Medyo natakot sila at ngayon ang araw na bumalik si Jessie sa klase at nang makita siya, tinawagan ng guro punong guro upang humingi ng matagubilin. Agad na nagpulong ang school board at naniniwala silang dahil kay Jessie kaya nagulo ang paaralan. Sinabi ni Jessie na mayroon din siyang tagapagtanggol at agad na bumalik ang madrasta at nagulat ang punong guro nang dumating ang asawa ng guro, ang madrasta na nakaharap sa pamilyang nagdulot ng sugat kay Jessie. Hindi niya gusto na palampasin ng paaralan ang bagay na ito na ikinagalit ng pamilya ng customer at hanggang ngayon sinisisi pa rin ng customer si Jessie. Si Jessie ang nagbigay ng gamot sa customer at nagalit ang madrasta na sinisisi siya ng lahat at kahit na ang guro ay hindi naniniwala kay Jessie, umiiyak si Jessie nang siya ay sinisiraan. Iniutos ng prinsipal ang paghahanda para sa pagsasaalang-alang ng parusang pagpapatalsik kay Jessie. Nasa dulo na siya ng kanyang lubid at sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumaok ang pulis. Sinabi nila na nakatanggap silang tip. Si Jessie ang taong pumunta sa pharmacy ng ospital. Sa saling ito, napagtanto ni Jessie na pinaglalaroan siya ni Jessie. Sinabi ng pulis kay Jessie na maging tapat sa kanila. Kaya, ibinunyag ni Jessie kung sino ang nasikod ng pagbenta ng droga. Matapos magbigay ng pahayag, balik si Jessie sa klase. Sandaling iyon, tinawag ng guro si EG para usapin siya ng pribado. Nagtaka si Jessie kung ano ang pinag-usapan ng guro at ni EG. Takot na sinabi ni EJ na ibinunyag ni Jessie ang lahat. Si Jessie ay medyo nag-aalangan, ngunit mabilis na kumalma. Mabilis siyang bumalik sa klase, sa daan, narinig niya ang pag-uusap ng prinsipal at ng kanyang ama. Inis na nilapitan ni Jessie si Jessie. Ngunit inamin ni Jessie ang lahat, walang nawang mali si Jessie dahil sa sobrang bait niya, lagi siyang inaakan ng iba sa halip ng batan. Sinabi ni Jessie magaling ang ginawa ni Jessie. Sa sandaling ito, dumating ang Gihian. Ikala ng lahat na boyfriend siya ni Jessie. Tiningnan Gihian si Jessie at pagkatapos ay umalis. Tinanong ng Gihian si Jessie kung nasaan ang gamot. Matapos ibigay ang kinakailangang gamot, tinanong siya ng Gihian tungkol sa pinagmula ng gamot. Sabi ni Jessie na binili niya ito online. Sinuri ng Gihian ang merkado. Meron ding nagbebenta ng gamot sa paligid. Kaya gusto ng Gihian na gulpin siya at kunin ang merkado. Gusto niya na si Jessie mismo ang mag-promote ng gamot. Samantala sa ospital, sinusubukan ni Jessie na kumbinsihin kanyang ama na protektahan si Jessie. Ngunit hindi siya interesado. Matagal niyang alam ang tungkol sa pagnanakaw ni Jessie ng gamot para ibenta. Binuksan ng Vinpi Renko ang videotape ni Jessie sa ospital. Sa ngayon, inilabas na rin ni Jessie lahat. Alam niyang kailangan ng Vinpi Renko ang telepono ng Bilis Joe na naglalaman ng isang napakagandang tape. Galit na sinabi ng ama. Kung gusto mong agay ni Jessie ang mata ng hiya, gawin mo. Agad na tinawag ni Jessie ang kanyang ate na ikinulat ng ama. Ngunit ito ay pananakot lamang ni Jessie. Nagsimula ang isang bagong araw. Ang posisyon ni Jessie sa klase ay unti-unting nanghina. Samantala, kinailangan ni Jessie na sundin ang utos ng Gihian. Gusto niyang pumunta siya sa tagpuan sa tamang oras. Gusto ng Gihian na ilabas ang drug dealer upang mahuli siya sa akto matapos ang klase. Agad na umalis si Jessie. Samantala, naghahanap si Jessie ng gamot sa club. Ngunit naubo na ang benta ni EJ. Pinagtaksilan ni EJ si Jessie. Sila ngayon ay naging magkaaway mula sa pagiging magkasosyo. Sinabi ni EJ na i-report na niya ang lahat sa pulisya. Basta pihi pumunta si Jessie sa tagpuan, sasalakay ang pulis at aarestuhin siya. Agad na tumakbo si Jessie sa istasyon ng tren upang pigilan si Jessie. Wala nang masyadong oras, nag-aalala si Jessie na mahuli siya. Kaya, nag-text si Jessie sa kanyang ate. Nakipagkita siya sa kanyang ate sa istasyon ng tren bandang 4 Ngunit nang dumaan siya sa bus stop, hindi inaasahang nakita ni Jessie ang kanyang ate na nakaupo ng tulala. Kasabay nito, dumating si Jessie sa tagpuan. Sinundan siya ng Gihian. Pagkakita sa kanya, maingat silang naghintay sa delivery person na dumating. Lihim na sinundan ni Jessie ang kanyang ate papunta sa istasyon tren. Pagkatapos ay tinuruan niya ang kanyang ate kung saan ang locker. Kilala rin ng Gihian si Zena. Sinimulan niya siyang sundan. Nang makita niya si Zena na nakatayo sa harap ng pinto ng locker, binuksan ni Zena ang locker at nakakita siya ng tumpok ng gamot. Alyang naloko siya, kaya tumakbo siya. Agad siyang sindan ng Gihian. Ngunit paglabas ni Zena, hinuli siya ng isang grupo ng taong nakasuot ng nerd uniform at isinakay siya sa sasakyan. Nakla ng Gihian ang Vinpi Renko na nasa likod ng ambulansya. Samantala, sa kabilang locker, nakita ni si Xiaozi bago pa dumating ang pulisya. Ang nakaraan ng Vinpi Renko ay unang inunyag mula pa no bata pa siya. Ang Vinpi Renko ay lumaki sa isang striktong pamilya. Ang hilig ng Vinpi Renko ay i-dissect ang anumang nakita niya mula sa mga laruan hanggang sa ibang hat. Ang hilig na ito nagtulak sa kanya na ituloy ang medisina bago magsagawa ng operasyon. Ang Vinpi Renko ay nagdadasal. Sa isang pagkakataon, nagsasagawa ng operasyon. Sa sandaling iyon, nakita ni Xiaozi ang kanyang anak na babae na may kaparehong hilig noong bata. Sa sandaling iyon, nakatanda na ang kapalaran, bumalik sa kasalukuyan. Mabilis na hinila Jessie si Xiaozi sa ibang lugar. Sa puntong ito, inamin ni Jessie na ang lahat ay isang bitag at ang nagpakawala
nawala nito ay si EFG at sinabi ni Xiaozi ang kwento tungkol sa Tian. Nararamdaman na ni Zesi ang sitwasyon. Si Xiaozi ay medyo nagulat nang isali ni Zesi ang kanyang ate sa usapan. Sinabi ni Zesi na nagpasya siyang isakripisyo si Zena upang iligtas si Xiaozi. Ngunit nang pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang magtanong, sinabi nila na hindi nila makita ang isang taong nagngangalang Zena. Sa puntong ito, nagsimulang mag-alala si Zesi. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ate, ngunit walang sumasagot. Binuksan ni Zesi ang location API upang suriin, at ang resulta ay nagpakita na ang kanyang ate na si Zena ay malapit sa kanyang bahay. Sa sandaling ito ay bumuhos ang ulan. Mabilis na sumakay si Zesi ng taxi pa uwi. Hindi niya inaasahan na nag-aabang ang Tian. Sa labas ng gate, dali-daling tumakbo si Zesi sa kwarto ng kanyang ate upang tingnan. Ngunit walang tao sa loob. Tumawag si Zesi at narinig ang tunog ng ring. Maingat siyang naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Sa mesa ay ang telepono na ibinigay niya sa kanyang ate. Sa sandaling ito, pumasok ang Tian. Nag-aalala siya na nabasa sa ulan si Zesi. Malapit na ang mahalagang pagsusulit bago siya umalis. Sinubukan ni Zesi na magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ate. Ngunit huminto siya. Binuksan ni Zesi ang lihim na kahon, wala rin ang telepono ng Pistyo. Biglang may hangin na pumasok sa bintana. Maingat na sinuri ni Zesi sa labas, pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng mahigpit. Samantala, umuwi si Xiaozi. Ang telepono ay may maraming missed calls mula kay Zukong. Nagpasya si Xiaozi na huwag pansinin ang lahat. Nagsimula ang isang bagong araw. Biglang na-post online ang tape na kinuna ni Zesi ng nambubuli. Ang tape ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng publiko. Inakala nilang si Zesi ang may sala. Sa sandaling ito ay lumitaw ang pulisya. Nakuha ng pulisya ang tape ni Zena na nakatayo sa harap ng locker. Galit ang prinsipal na ang pulisya ay pumunta sa kanyang paaralan ng walang pahintulot. Ang lahat sa ibaba ay interesado. Sinabi ng pulis na mayroong intelligence tip na ipinadala kahapon. Malakas na sabi ni Zesi na alam niya kung sino ang nagpadala ng sulat. Ang lahat ng mata ay bumaling kay Zesi. Tiwala siyang umakyat sa entablado. Ang nasa tape ay si Zena, ang panganay na anak ng Tian. Nagtaka ang pulis kung paano niya nalaman iyon. Sinabi ni Zesi na dahil magkapatid sila, pinili ni Zesi na ipagkanulo ang kanyang ate para iligtas si Celzi. Muling bumaling ang lahat ng mata kay Celzi. Sabi ni Zesi ang dahilan kung bakit nasaksak si Celzi ay dahil sa inggit. Si Celzi ay ang top isa student ng paaralan. Matapos ang lahat, tinanong ni Celzi si Zesi kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit sinabi ni Zesi na mas magiging ligtas si Zena kung ibibigay siya sa pulisya. Ayaw niyang kontrolin ng kanyang ama ang kanyang ate. Ang kailangan gawin ni Zesi ngayon ay maghanap ng ebidensya na nagpakita ang kanyang ate sa paaralan. Pumasok si Zesi sa security room upang hanapin ang videotape. Bigla silang nakita si Edetsi na lumitaw. Pagkatapos, si Zena ay nakipag-usap pa kay Edetsi. Matapos magkaroon ng ebidensya, ang pulisya ay pumunta upang hanapin ang Tian. Kasabay nito, sa parke, nahuli ni Zesi ang mamimili. Gusto niya na sabihin ng mamimili ang buong katotohanan. Nang gabing iyon pagkatapos ng klase, sinundan ni Zesi Celzi si Edetsi. Lihim silang sumunod kay Edetsi upang tingnan kung saan siya pupunta. Dali-daling sumakay si Edetsi sa bus. Pansin ni Sina si Edetsi ay sumakay ring direksyon. Sabi ni Celzi na umuwi mo sila ngayon, mabilis na bumalik si Celzi. Pagkatapos, aksidenteng nabunggo niya si Edetsi. Bakit nandito si Edetsi? Gusto ni Edetsi na umalis, ngunit napigilan siya. Hinawakan ni Celzi ang braso ni Edetsi na puno ng pintura. Kaya pala, si Edetsi ang nagpadala ng mga berdeng spray. Sa sandaling ito, duting ang isang kotse. Bumalik si Zesi mula sa sasakyan. Nagalit siya na hindi sinabi ni Edetsi ang tungkol sa pagkikita nila ng kanyang ate. Nagalit si Edetsi dahil wala siyang obligasyon na sabihin ang lahat. Ngunit nang magmakaawa si Celzi. Naalaala ni Edetsi nang hindi sinasadya niyang makita si Zena. Nagtaka si Edetsi kung ano nangyayari at alam ni Zena si Celzi. Sa kanyang katalinuhan, naisip ni Edetsi ang lahat. Sa sandaling ito, may tumawag upang maglat. Sinabi niya na alam niya kung nasaan si Zena. Hiniling ng Tian kay Zesi na mabilis handa ang mga kalakal na kailangan niya. Nagmamadaling umuwi si Zesi. Nakita ang gulo sa damdamin ni Zesi. Mabilis silang dalawa na sumunod. Ang tagpuan ay isang marangyang bar. Kaya, binihisan ni Zesi ang dalawang babae. Kahit na siya ay isang bookworm, siya ay mahusay sa pag-ayos. Mabilis si pumasok bar. Niyakap ni Zesi si Celzi upang protektahan siya mula sa karamihan. Pagkatapos ay inilagay nila ang order sa tagpuan. Si Zesi at Celzi ay nagmamasid sa magkabilang sulok. Sa sandaling lumitaw ang suspect, agad na naglat si Celzi sa kanyang kasama at sinundan niya ito, ngunit isa lang itong pain upang mailabas si Celzi sa banyo. Pagkaalis ni Celzi, iba pang pumasok, buti na lang at natuklasan ni Iti si Ata. Mabilis na ginamit ni Iti ang hose ng tubig para buhusan ang suspect. Samantala, natuklas si Tian sa bus si Celzi at Zesi. Ang nahuli sa loob ng banyo ay si Zesi. Nagtanong si Zesi kung ang kanyang ama ba ang nagdala sa kanya rito. Malinaw na ngayon, si Zesi ang nagkao ng telepon ama ni Celzi. Pagkatapos ay nais niyang ibento sa Tian, ngunit may iba pang kumuha nito.
Bukod pa rito, alam din ni Zesi na lumitaw si Zena. Iyon ang dahilan kung bakit nagpa siya si Zesi na bitagin sila. Nainis si Evetesi na naloko siya. Sa sandaling ito, inamin ni Zesi na bangkarote ang kanyang pamilya. Matagal na siyang pitol ang allowance. Sa loob ng mahabang panahon, si Zesi ay nakatira sa sauna. Nagulat lahat nang sabihin ni Zesi ang totoo. Nagsalita si Selzy at sinabing maging maingat si Zesi sa panganib. Sa halip na sumbatan, pinasalamatan ni Selzy si Zesi. Dahil kay Zesi, nalaman ni Selzy na ang Vinti Rengu ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa sandaling ito ay bumalik ang BFDan. Binigyan niya ang bawat isa ng isang lata ng inumin. Ito ang pangalawang beses na nagkita sila. Nag-iingat si Evetesi at hindi nagtitiwala sa BFDan. Ngunit si Zesi ay iba. Binuksan niya ang lata at ininom. Sa sandaling ito, ikinuwento ng BFDan ang tungkol sa pagkikita nila ni Zena. Ngunit ang interes niya ay ang gamot na iniinom ng ate ni Zesi. Sinabi ni Zesi na ang kanyang ate ay may narcolepsy. Kaya, ang kanyang ate ay uminom ng mataas na dosis ng sedative na nangangahang madali siyang maging dependent sa gamot. Naramdaman ni Sel na lumalampas na sa hangganan ang BFDan. Tinawag niya ito para kausapin. Ngayon kung gusto nilang mahuli ang senior, kailangan ng BFDan na hanapin si Zena. Nagtanong ang BFDan sa maliit na batang si Zesi kung siya ba ang drug dealer dito. Basta wala siya, maaari silang kumita ng marapera. Ngunit sa harap ng seryosong saloobin ni Sel, sinabi niya na nakita niya si Zena na dinakip sa ambulansya. Sa sandaling ito ay may tumawag upang ibigay alam na natagpuan na si Zena. Mabilis silang pumunta sa tagpuan upang kumpirmahin. Pagdating nila kasama ng pulisya ang Vin Biren. Tinanggihan niya lahat ng investigasyon ng pulisya. Galit na pumasok si Zesi sa loob. Ang mukha ni Zena ay nasira. Binandok na nahulog si Zena mula isang bangin. Dahil dito ay nasira si Zesi, mabilis na inalalayan siya ni Selzy. Napansin ni Selzy ang mga kuko sa paa, ang dila na nail polish at ang mga paso. Ito ay katulad ng mga nauna niyang nakita. Ngayon sa paaralan ay pinag-uusapan na si Zesi ang nagbagsak sa kanyang ate. Sa tuwing maririnig ni Selzy ang tao na nagsasalita ng masama tungkol kay Zesi, nagagalit siya at binato ang mga ito ng bot. Matapos ng insidente sa Balan, sinabi guro kay Evetesi na mayroon siyang kakataon na ma-recruit dahil ang dalawang isa nasangkot sa isandalo. Basta malinis si Evetesi at ayos na. Pagkatapos matangpang maganbalita, tumakbo si Evetesi sa security room. Naalala ni Evetesi ang 2 taon na ang nakakaraan. Nang last siyang na-stress, pinili ni Evetesi na gawin nagpasinaburahin ay pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa laboratorio. Dito, natuklasan ni Zesi ang isang lihim na susi. Mula nang namatay ang kanyang ate, si Zesi ay palaging nagkakaroon ng bangungot. Pinapangarap na siya mismo ang naglaglag sa kanyang ate. Dahil sa pag-aalala, pinuntahan ni si Zesi upang aliwin siya. Dito, ipinita ni Zesi kay Zesi ang kanyang lihim na kahon. Pagkakita sa badge sa ob, napansin ni Zesi na may relasyon ang kanyang ama kay Zena. Alam din ni Zesi na hawak ni Zesi ang telepono. Ngunit sinabi ni Zesi na nawala na nito. Hindi naniwala si Zesi kaya ginulo niya ang lahat. Upang pigilan ang galit ni Zesi, niyakap siya ni Zesi. Pareho lang nakaramdam ng galit, pagkadismaya at pagsisi sarili. Talagang gusto ni Zesi na mahuli ang kanyang ate ng pulisya, ngunit ang lahat ay lumampas na sa hangganan. Sigurado si Zesi na hindi basta-basta magpapakamatay ang kanyang ate. Sa pagkakataong ito, si Zesi naman ang yumakap kay Zesi. Pagkaalis, naalaala ni Zesi ang panahon na siya ay binubuli at ang paa na nakita niya ay sa Zesi. Dahil dito ay naghinala si Zesi. Pumunta siya sa Drug Rehabilitation Center upang mag-check. Puno ang lugar ng mga drug addicts. Nang dumating siya sa huling kwarto, nagtanong si Zesi sa taong nasa loob. Kaya pa, ang Zesi ay dating nakatira rito. Ngunit gumaling siya at umalis na sa center. Matapos makuha ang impormasyon, pumunta si Zesi sa isang apartment. Ngunit ang babae sa room 208 ay patay na. Hindi alam ng may-ari ng bahay kung bakit. Nagulat si Zesi at nagtanong kung sino ang umupa. Sinabi ng may-ari ng bahay na dumating ang isang zukong at binayaran ang lahat ng pera. Nang bumaba si Zesi, hindi sinasadya niyang nakasalubong si Zesi at Evetesi. Ibinahagi ni Zesi na ang susi na natagpuan nila ay para sa katabing silid. Nang bumukas ang to, nagulat sila na makita ang formula sa buong pader. Si Zena ay nanirahan dito sa loob ng isang panahon upang maghanda para sa pagsusulit. Nakita ni Xiaozi ang isang nakalock na diary. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang lakas upang basagin ang lock. Ang nakaraan ni Zena ay unang ibinunyag. Ngayon ang araw ng pagsusulit sa kolehiyo ni Zena. Maaga lang, wating na ang niyang mga kaibigan si Zesi, suportahan siya. Ngunit nang makita niya si Zesi, nagbago ang ekspresyon ng kanyang ate. Isang hindi natural at pilit na pakiramdam, hindi niya alam kung kailan, ngunit natakot na ang kanyang ate kay Zesi. Sa panahon ng pagsusulit, nawala ang kanyang ate sa kanyang kalmado. Patuloy na lumilitaw ang mga hallucination, pakiramdam ng kanyang ate na nakikita niya si Zesi. Kaya, tumakas ang kanyang ate mula sa silid ng pagsusulit. Mula noon, umatras na ang kanyang ate. Ang pressure na mas maba sa kanyang nakababatang kapit ay napatindi.
gusto lang manalo ng kanyang ate para makuha muli ang pagmamahal ng kanyang ama. Ngunit matapos malaman ng ama ang relasyon sa pagitan ng Gilisgyo at kanyang anak na babae, pinuntahan ng Vin Pirengo ang Gilisgyo. Sa halip na magalit, ginamit niya ito upang takutin ang Gilisgyo. Alam ng Vin Pirengo na ang Gilisgyo ay may anak na babae na nawawala 13 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na hanapin niya anak na babae ng Gilisgyo, kapalit ng pag-alis ng Gilisgyo sa exam samantala upang matupad ang hiling kanyang asawa. Sinubukan ng AFE na magpamigay ng mga flyers upang hanapin ang nawawalang anak sa labas ng kasal. Ngunit isang araw, sinabi ng Gilisgyo sa kanyang pangalawang asawa na tumigil na. Kahit na makita ang nawawalang anak, hindi sila magkakaroon ng anak na magkasama. Nagalit ang pangalawang asawa dahil dito. Habang umaalis, hindi sinasadyang nakasalubong ang pangalawang asawa si Jenna. Kinuha niya ang flyer na naghahanap sa anak na babae ng Gilisgyo. Matapos ang nanginginig na pagbabasa sa mga linya sa diary, ang lahat ay namanipula ng Vin Pirengo. Ngayon ang araw na nagtipon ang council para sa college entrance exam. Habang nasa biyahe, nagpadala ng mensahe ang Vin Pirengo na tagpuan na niya ang nawawalang anak na babae. Masaya ang Gilisgyo dahil dito. Ngunit ngayon ay kailangan nilang pumunta sa isang lihim na sentro kung saan ang mga guro ay gagawa ng mga tanong para sa college entrance exam at lahat ng electronic devices ay kukunin. Binutala ng Vin Pirengo ang Gilisgyo. Kung hindi siya susunod, ipapadala ng Vin Pirengo ang tape na ito sa kanyang anak na babae upang mailabas ang mga tanong sa pagsusulit ng maayos. Lunukin ng Gilisgyo ang pinakamahirap na tanong pagkatapos ay uminom ng isang tableta na magpapahirap sa kanyang katawan. Agad na dinala ang Gilisgyo sa ospital ng isang ambulansya. Ang taong direktang nagsagawa ng operasyon sa Gilisgyo ay ang Vin Pirengo. Kinuha niya sa loob ng tiyan ang isang kapsula na naglalaman ng pinakamahirap na tanong sa pagsusulit. Ang tumulong sa kanya sa operasyon ay walang iba kundi si Jenna. Ang lahat ng mga lihim ay nabunyag na. Ngayon ang grupo ni Selzy ay dumalo sa libing ni Jenna. Nang makita niya si Zezi umalis, lihim siyang sinundan ni Selzy sa storage room. Nagulat si Zezi na pumunta si Selzy rito. Sinabi ni Selzy na hindi rin siya naniniwala na patay na si Jenna. Tama ba? Ang papet na ito ay tiyak na hindi kay Jenna. Lumapit si Selzy at tinuro ang paso sa paa ng papet. Malinaw na hindi ito kay Jenna. Ang papet na ito ay senior sa ampun ni Selzy. Ibinunyag din ni Selzy na ang Pirengo ay maihilig na mangekta ng mga papet at Jenna ay nanirahan sa tabi ng papet na ito. Ngayon ay naiintindihan na ni Zezi ang lahat. Maingat na itinago ng Vin Pirengo ang lahat. Biglang isinara ni Zezi ang kabinet. Sinabi ni Zezi na hayaan na lang gumawa ng maraming krimen ang Vin Pirengo. Ito ay magiging pabor sa kanila. Sa ngayon, kailangan nilang panatilihing lihim ang katotohanan na ito. Ngunit hindi mapakali si Selzy. Sinabi ni Selzy na nabasa na niya ang diary ni Jenna. Doon ay nakasulat ng detalyado tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Kaya di maghahanap si Selzy ng ebidensya upang ilantad ang lahat. Hindi na kayang iwanan ni Zezi ang kanyang kaibigan. Kaya sumang-ayon si Zezi na tulungan siya. Pagkatapos ay nagdisgis si Selzy bilang isang empleyado at pumunta si Zezi sa monitoring room upang magbigay ng direksyon. Sandaling ito, umasok ang security guard. Dahil sa kanilang siling ospital, agad na nakilala ng security guard si Zezi. Sinabi Zezi na ayaw kanyang mga magulang na magpakita ang mga bisita, kaya kailangang patayin ang lahat ng kamera. Ang relasyon ni Zezi at ng kanyang biological mother ay hindi maganda. Namumuhian ang kanyang ina na umalis. Sa sandaling ito ay nakita ang kanyang ama na pinupunan ng pamilya. Lumapit si Zezi upang tungan ang kanyang ama at para magbigay ng oras kay Selzy upang pasukin ang silid Vin Pirengo. Sinunod ni Selzy ang nakasulat sa diary. Pagkatapos ay natuklasan niya ang islihim na seed kung saan namit nila upang tala ang tanong sa college entrance exam. Pumasok si Selzy sa loob. Naramdaman ang pressure na dinadala ni Jenna. Palagang binabantayan ng niyang ama. Sa libing ni Jenna, nakita ng Vin Pirengo ang BFD ni Selzy. Naramdaman niyang may mali kaya alis siya ng maaga. Agad na sumunod si Zezi sa kanya. Hindi na marami ang oras ni Selzy. Kailangan niyang mabilis na makahanap ng ebidensya. Nag-imbak ang Vin Pirengo ng maraming dokumento at maing na inayos ang mga ito ayon sa pera. Nagalit si Selzy nang makita x-ray ng kanyang ama. Ito ay binago sa anyo ng isang vinyl record. Inilagay ni Selzy ito sa player. Ang buong katotohanan ay nabunyag sa loob ng tiyan ng kanyang ama. Ay isang kapsula na naglalaman ng mga tanong sa college entrance exam. Yun din ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama. Galit na kinuha ni Selzy ang kutsilyo at pumunta sa Vin Pirengo. Sa sandaling maghihiganti na siya para sa kanyang ama. Ang kanyang AED ay dumating sa tamang oras upang pigilan siya. Kaya pala, napansin ng AED na nagloko ang kanyang asawa. Bagamaki sinubukan niyang magkunwaring hindi alam, hindi na niya ito kinaya. Palaging lumilitaw si Jenna sa paligid ng kanyang pamilya at ang mga kakaibang bagay ay nagsimula mula noon. Kaya pala, sinusubukan ni Jenna na sabihin sa atin ang isang bagay. Ang malakas na ingay sa likuran ay nakakuha ng atensyon ng Vin Pirengo. Sa sandaling ito, lumitaw ang pamilya ni Jenna. Kailangan nilang ilagay ang papet sa sasakyan. Mabilis na kinuha ni Zezi ang kutsilyo at umalis. Ngayon ay si Selzy at ang AE na lang ang natira. Sinabi ng AE na hindi siya kailanman nakipagkasundo sa kanila. Hindi inaasahan, nakita ni Selzy na naroon ang nakatatandang kapatid. Mabilis niyang ibinigay ang bag sa kanyang madrasta. Pagkatapos ay sinundan niya ang nakatatandang kapatid at naramdaman niya na alam ng nakatatandang kapatid ang isang bagay. Siguradong natanggap ng nakatatandang kapatid ang pera pagkatapos mamatay ang nakatatandang kapatid na babae at iyon din ang dahilan kung bakit siya naroon. Tinanong ni Selzy ang nakatatandang kapatid kung wala siyang nararamdaman
nararamdamang pagsisisi. Dahil dito, nagalit ang nakatatandang kapatid at pinalabas siya mula sa kotse. Pagkaalis, pumunta si Selzy upang makipagkita sa abogado na siya ring ina ni Eledesi. Sinabi niya na hindi sapat ang ebidensyang ito at masyadong kulang ang ebidensya upang mapanagot ang direktor. Ang tanging tao na maaaring maghabla sa direktor ay si Jenna. Ngunit sa kasamaang palad, wala na si Jenna sa mundo. Sa oras na ito, inilabas ng madrasta ang mga sulat na ipinadala ni Eledesi. Tinanong na kung ang nagpadala ng mga anonymous na sulat na ito ay maaaring magbigay ng testimonya. Napagtanto ng abogadong ina na isinulat ito ng kanyang anak na babae, kaya hinawakan niya ang kamay ni Eledesi upang pigilan siya. Napakahirap na gamitin ito bilang ebidensya sa korte. Sa parehong oras, lihim na binuks Jezzy ang recorder. Gusto niyang i-record ang pag-uusap na ito upang nagbigay ng senya si Jezzy kay Selzy na tumahimik dahil kung hindi ay matutuklasan ng direktor. Sa simula pa lang ay sinadya na ni Selzy na bitagin ang taksil. Sinadya niyang tawagan si Jezzy at pagkatapos ay inihayag na natagpuan niya ang punit na bahagi ng diary. Narinig ni Jezzy ang buong pag-uusap. Ngayon na silang dalawa na lang ang natitira, inihayag ni Selzy ang kanyang plano kay Jezzy. Ito ay isang bitag upang maging malantad ang kaaway. Ngunit para magtagumpay, kailangan ni Selzy ang tulong ni Jezzy. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa opisina ng direktor. Kailangan nilang hanapin recording tape ng operasyon na siguradong pagkatapos nilang marinig ang balita. Lilinisin ng direktor ang apartment upang walang maiwang bakas. Kaya sinadya ni Jezzy na ilagay ang kamera sa mga madaling makitang kasyon. Kahit ang kanyang agang aso ay ginamit niya para lihim na mag-record. Dahil dito, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Bukas, makikipagkita ang ina ni Jezzy sa kanyang natatandang kapatid na babae. Kaya, hiniram ni Jezzy ang kotse ni Eledesi. Nagtataka si Eledesi kung saan si pupunta. Alam nilang pupunta ang ina upang makipagkita kay Jenna. Ang kotse nakasunod malapit at ayaw umalis. Sa parehong oras, sa korte, nagmula ang paglilitis. Hiniling ng abogado sa hukom na iantala paglilitis ng ilang minuto. Kailangan nila oras para makaran ang bagong saksi. Pumayag ang hukom sa desisyong ito. Unti-unting naubos ang oras. Sa puntong ito, napagano ni Jezzy at Selzy na loko sila. Ang kotse ng ina ni Jezzy ay pumunta sa isang orphanage. Nangangahulugan ito na hindi darating ang testigo. Mabilis na natapos ang paglilitis. Naasiwa ang direktor nang makita niya si Jezzy na kasama si Selzy. Hiniling niya sa kanyang anak na umuwi kasama niya. Hindi tumanggi si Jezzy kaya sumama siya sa direktor. Pauwi na la, kinausap ni Selzy ang kanyang madrasta. Inakala ng madrasta na masyadong nagtitiwala si Selzy kay Jezzy. Si Jezzy ba ang traitor? Naasiwa si Selzy sa tanong na ito. Nagpasya pa rin si Selzy na magtiwala kay Jezzy. Ngunit ang hinala ng madrasta ay may batayan. Sa paglilitis, kalmado ang direktor. Tinablan niya rin ang kanyang abogado. Lumabas na alam ng rektor ang kanilang plano. Ipinagawa niya na sirain ang gulong ng kotse ni Selzy. Natakot si Jezzy nang makita niyang nawala ng kontrol ang kotse at naaksidente. Tinanong ng direktor si Jezzy kung nagtataka siya kung bakit nasa operating room si Jenna. Pagkatapos, dinala niya si Jezzy sa isang marangyang villa kung saan niya ikinukulong si Jenna. Nasaktan si Jezzy, makita niya ang kanyang kapatid na nakakulong doon. Sa sandaling lumabas si Jenna sa silid, mag-a-activate ang alarm. Dahil dito, nagpanik si Jenna. Galit na tinanong ni Jezzy ang kanyang ama kung ano ang ginawa niya sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Lumabas na si Jenna ang naglagay ng substance sa guro. Hindi matanggap ni Jezzy ang katotohanan ito. Tinanong ni Jezzy ang kanyang ate kung siya ba naglagay ng substance sa guro. Ngunit isip ni Jenna ay parang bata na ngayon. Nakiamang direktor upang makalimut ni Jenna ang lahat. Inakusa ni Jezzy direktor na nagawa lamang niya ito para sa kanyang sariling kapakibangan. Nagsimula ang araw at hindi pumasok si Jezzy sa paralan ngayon. Nag-alala si Selzy, ano kaya ang nangyari sa kanyang kaibigan? Kahit ang kanyang numero ay hindi matawagan. Tumakbo si Selzy upang hanapin si Jezzy sa kung saan-saan. Ngunit walang balita. Nang tumakbo si Selzy sa ospital, nakita niya si Jezzy na kasama ang direktor. Ngunit nang aalis na siya, pinigilan siya ng mga empleyado. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto at sa loob, si Jezzy ay nag-aaral kasama ang kanyang kaibigan. Kaya, pumunta si Selzy sa rooftop upang hintayin si Jezzy. Ngunit bago ang ugali ni Jezzy, ayaw niyang lapitan siya ni Selzy. Mula sa simula, naghinala na si Jezzy tungkol sa substance ng guro. Ang pinakamahirap na tanong sa college entrance exam, nakatulad ng sinagutan ng kanyang kapatid na si Jenna ilang araw na ang nakalipas. Kaya, lihim na nag-imbestiga si Jezzy. Ang paglipat ni Selzy sa aralan ay ang presyo ng transaksyon. Nang marinig ni Selzy ang mga salitang ito mula kay Jezzy, nasaktan ang kanyang puso. Tumawa si Jezzy nang makita niya ang kalunos-lunos na hitsura ni Selzy. Inamin Jezzy na ang lahat ay isang laro lamang na inimbento niya para sa kanyang libangan. Kahit anong win ni Selzy, hindi niya matatalo si Jezzy. Bago umalis, binalaan ni Jezzy si Selzy na huwag nang hanapin pa si Jenna. Lalo pang nanlumo si Selzy. Ngayon ang araw ng pagsusulit, ngunit hindi siya makapag-concentrate.
Lumitaw ang mga isyon araw-araw, 5 minuto lang ang natira. Habang nataas na ng mga estudyante ang kanilang pagsusulit, humingi pa rin si Celsi sa guro ng isang papel para ulitin ito. Ngunit huli na ang lahat, inilabas ang resultong pagsusulit at nakakuha si EVTC ng pinakamataas na ranggo sa buong paaralan. Nangangahulugan ito na si EVTC ang may pinakamalaking potensyal na makakuha ng direktang pagpasok sa medical school. Samantala, ang mga marka ni Celsi ay patuloy na bubaba sa isang alarming rate. Frustrated na sinabi ng guro kay Celsi na sumuko na sa kanyang mga pangarap. Maging si Celsi ay naapektuhan din siya ay nasa gulabin na sa buong paaralan at papapit na college entrance exam. Galit na sinunog ng ang resulta ni Celsi. Tinagong tanong ni Zezi sa kanyang ama kung pwede ba siyang tulungan. Kailangan niya ang pinakamahirap na tanong sa college entrance exam, tulad ng ginawa ng kanyang kapatid na si Jenna. Araw-araw, lumalala ang pakiramdam ni Celsi, lalo na nang bumili ng bagong kotse ang kanyang madrasta. Nagmamadaling tumakbo si Celsi pabalik ng bahay para maghanap ng ebidensya, ngunit nawala na ang lahat. Sinabi ng madrasta na nakipagkasundo siya sa direktor. Dahil dito, nabigo si Celsi at umalis. Unti-unting bumabalik ang lahat sa dati. Galit na kinuha ni Celsi ang isang bato at pumunta sa peking libingan ni Jenna, at pagkatapos ay binasag ang bintana. Kaagad na tumunog ang alarma at tinawag ng security guard ang direktor upang ayusin ito. Hiniling niya kay Celsi na ibigay sa kanya ang urn. Ngunit tumanggi si Celsi. Upang makipagkompromiso kay Celsi, nag-alok ang direktor ng isang panukala. Bibigyan niya si Celsi ng pinakamahirap na tanong sa college entrance exam. Sa harap ng napakalaking pakinabang na iyon, umiti si Celsi at pumayag. Pagkatapos makamit ang kanyang layunin, pumunta si Celsi upang hanapin si EJ. Natakot si EJ nang kunin ang ledger na nagre-record ng mga transaksyon sa pagbili at pagbebenta. Lumapit si Celsi kay EJ. Ngayon, may gusto siyang sabihin kay Jesse, ngunit hindi niya ito makontak. Kaya, kailangan niya si EJ bilang tagapamagitan. Pagkatapos nito, pumunta si Celsi sa isang pribadong swimming pool. Pagkakita kay Celsi, inis na tumalikod si Jesse at umalis. Sinabi ni Celsi na nangako ang direktor na bibigyan siya ng pinakamahirap na tanong sa college entrance exam. Nang makita ang nagulat na ugali ni Jesse, at ni Celsi ng plano si G. Ngunit sinabi ni Jesse kay Celsi huminto na. Malamig umakyat Celsi sa hagdan. Nang humarap sa malalim na lawa, walang pag-aalinlangan na tumaan si Celsi sa tubig. Nagulat si Jesse. Mabilis na tumalon si Jesse sa pool at hinila si Celsi. Natak siya nang hindi nagising si Celsi. Mabilis na binigyan ni Jesse si Celsi. Sa wakas, nagising din si Celsi. Sinabi ni Celsi na alam niyang sinadya ni Jesse na kumuha ng babang marka. Ngunit tinanggihan ni Jesse ang lahat ng kanyang nuha. Naasiw ang direktor nang gawin si Jesse sa pag-uwi. Biglang tinanong Jesse ang tor, "Hinbagi nangako ka rin kay Cel tungkol sa pagsusulit." Hindi sumalungat ang direktor. Lubos siyang kumpiyansa na makokontrol niya si Celsi. 100 araw na lang bago ang mahalagang college entrance exam, tinawag ng direktor si Celsi para mag-usap ng pribado. Ibinigay niya kay Celsi ang profile ng propesor na magbibigay ng pagsusulit. Nasa loob ang mga dokumentong nakolekta ng direktor. Napagtanto ni Celsi na may problema ang propesor. Tumanggap siya ng suhol sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga painting. Pagkatapos makuha ang impormasyon, aktibong nilapitan ni Celsi ang propesor. Nang makita ng propesor na natuklasan ang kanyang ginawa, natakot siya at tinanong kung sino si Celsi. Hindi niya alam na ang buong proseso ay kinunan ng litrato ng ibang tao. Samantala, sa paaralan, sinimulan na ni Zezi ang pagbebenta ng gamot para sa nalalapit na matinding college entrance exam. Dumarami ang mga bumibili ng gamot. Maging si Evet SCA ay nag-alala na rin upang malampasan ang takot na ito. Nagtago si Evet SCA sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Ngunit natuklasan siya ng iba. Dahil dito, naging masama ang panayam ni Evet. Nagsimula ang bagong araw. Ibinigay ni Zezi ang mga registration form sa kanyang mga kaibigan. Nang si Zezi na ang susunod, aksidenteng nakita ni Zezi sa tablet ni Zezi ang numerong 72 araw. Nagduda siya. Nadismaya si Evet nang malaman niyang natalo siya. Kaya, bumili si Evet ng gamot. Nang makita siya ni Celsi, naroon si Zezi at kinuha ang pakete ng gamot. Pagkatapos ay nag-away sila. Aksidenteng narinig ni Celsi ang buong pag-uusap. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang oras bago ang araw ng pagsusulit ay lalong umiikli. Napansin ni Celsi ang kakabang kilos ni Evet. Pagkatapos niyang obserbahan si Evet, pansin ni Celsi na buhok ng hayop sa ilim ng paa ni Evet. Nang pumunta siya sa bahay ni Evet upang mag-check, nakita ni Celsi na naroon ang alagang aso ni Zezi. Sinabi ni Evet na hiniling ni Zezi na alagaan siya. Bilang kapalit, tuturuan siya ni Zezi. Dahil napansin niya na may mali, mabilis na makbo si Celsi upang hanapin si Zezi. Natakot siya nang makita niya si Zezi na nakatayo sa itaas. Sumigaw si Celsi sa pangalan ni Zezi na ikinagulat niya. Pagkatapos tumingin sa malalim na lawa, bumalik si Zezi. Sinundan siya ni Celsi sa banyo. Dito, naghanda si Zezi ng plan E. Lumabas na natuklasan niya na may ibang balak ang direktor. Maingat niyang suri ang tahan ng makalahok sa college and lumabas na inayos ng direktor na makasama ang isang tao sa konseho. Gusto ni Zezi na umatras na si Celsi ngayon. Gayunpaman, tumanggi si Celsi. Nagtataka si Celsi kung bakit ipinadala ni Zezi ang kanyang agang aso kay Eledesi. Sinabi ni Zezi na inilagay ng direktor ang isang lihim na kamera sa kwintas ng aso. Kasabay nito, naglagay siya ng mga surveillance camera sa lahat ng dako, maging sa paaralan. Hindi sila ligtas. Lubos na nagtitiwala si Zezi kay Celsi, ang gamot na ibinigay ni Zezi kay Celsi dati.
Vitamin lang iyon. Ngunit nang tinawag si Celsi para mag-usap, lumabas na alam na ni Celsi na ang nakatatandang kapatid ay isang tauhan ng direktor. Siya rin ang sumira sa gulong. Sa halip na maghabla, binigyan siya ni Celsi ng isang malaking deal. Nagpas si Celsi na ibenta ang test. Pagkatapos ay kinuha mula sa kanyang bar ang isang notebook na naglaman ng listahan ng mga mayayamang kliyente na bumili ng gamot mula kay Celsi. Lahat sila ay may malakas na background. Naging interesado ang nakatandang kapatid sa deal na ito. Kaya, personal siyang nakipag-ugnayan sa mga kliyente. Ang buong proseso ay ni-record ni Celsi. Mabilis na nakakuha ng malaking halaga ng pera ang nakatatandang kapatid. Ibinigay ng nakatatandang kapatid kay Celsi ang isang tumpok ng pera na nagpapahiwatig na nais niyang gamitin niya ito para sa kanyang tuition. Ngunit tumanggi si Celsi dahil gusto niyang manalo ng scholarship sa kanyang sarili. Sa oras na ito, may tumawag. Sumenyas ang nakatatandang kapatid kay Celsi na umalis. Nagsimula ang bagong araw. Sa training camp, naglalaro ng sports ang mga propesor sa kanilang libreng oras. Aksidenteng nasipa ang bola sa labas ng bakod. Kaagad na lumapit ang mga gwardiya upang suriin ang bola. Pinunit nila ang bola upang suriin ang loob. Nang makumpirm nila na walang test paper na nakatakas, nakatitiyak silang hayaan ang mga propesor na magpatuloy sa paglalaro. Biglang sa panahon ng paglalaro, aksidenteng nadapa ang propesor. Ang malakas na sigaw ay nagdulot ng pagtitipon ng mga doktor at gwardiya. Mabilis na dinala ang propesor sa emergency room para sa pagsusuri. Sa kawalan ng mga gwardiya, lihim na ibinigay ng propesor ang test paper sa doktor. Matapos matanggap ang test paper, inilagay ito ng doktor sa isang kapsula. Pagkatapos ay binago ang plano. Gumawa ang doktor ng mahabang hiwa sa binti ng propesor. Nagsimulang umagos ang dugo at ang malakas na sigaw ng propesor ay umakit sa atensyon ng mga gwardiya. Kaagad na humingi ang doktor ng mabilis na pagsasali ng dugo. Ang ambulansya sa labas ay nagdadala ng direktor. Mabilis na ibinigay ng doktor ang test paper sa direktor. Sa sandaling hawak na niya ang test paper, inutusan ng direktor ang driver na magmaneho ng mabilis. Hindi niya alam na pinalitan na ang driver. Lumabas na ang nakatatandang kapatid ay nakipagtulungan kay Seoji upang kontrolin ang driver. Pagkatapos, nagmaneho siya upang sunduin ang direktor. Alam ng direktor na nabiktima siya ng bitad. Pagkababa ng direktor sa kotse, nagmaneho si JJ upang pigilan siya. Sabi ni JJ, ibigay mo sa akin ang test paper. Ngunit pinigilan siya ng nakatatandang kapatid. Nahirapan silang kunin ang test paper. Ngunit sinabi ni Seoji na huminto siya. Bigla, ininom niya ang lahat ng gamot. Dahil dito, nagalit ang nakatatandang kapatid. Nasa loob ang test paper na gusto niyang makuha. Lumapit si JJ kay Seoji, pagkatapos ay tinurukan siya ng pampakalma. Unti-unting nakatulog si Seoji. Mabilis siyang dinala sa ospital. Kinuha ng nakatatandang kapatid ang isang kutsilyo upang takutin ang direktor, ngunit hindi siya natakot. Sinabi niya na ang mga nangangailangan ng test paper ay sina JJ at ang nakatatandang kapatid. Kaya hindi niya gagawin ang operasyon to. Sinabi ni JJ na siya na ang gagawa ng operasyon. Nasiyahan ng direktor habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Maingat na gumawa si JJ ng hiwa at pagkatapos ay kinuha ang isang tabta. Sa loob nito, pinakamahirap na tanong sa test paper. Mabilis na kinuha ito ng nakatandang kapatid. Sa labas, maraming kliyente ang naghihintay para sa test paper. Maging si Nagilet is said at Liz G ay naroon pagkatapos ng operasyon. Si JG ay nasa tabi ni Seoji upang alagaan siya. Nasiyahan ng direktor na ang niyang anak ay isang henyo. Pagkatapos ay kinuha niya ang tableta. Sa loob nito ang pinakamahirap na tanong sa test paper. Natigilan si JG nang malaman niyang naloko siya ng direktor. Nagulat ang lahat ng mga bili ng test paper nang magbago ang tanong. Unti-unti silang nawalan ng kontrol. Sa bahagi ni Seoji, dahil sa operasyon, tanghali na siya nagising na nangangahulugang. Na-miss ni Seoji ang college entrance exam, sinubukan ni Seoji na buksan ang EEC para manood ng balita. Katatapos lang ng mga kandidato sa college entrance exam nang makita ni LDCE ang kanyang ina, natakot siya at tumakas. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina, kaya lumabas siya sa pamamagitan ng secondary gate. Nagkataon na naroon din si JG. Biglang lumapit ang ina ni JG upang kunin siya. Naiinis na humarang si Evet Esye sa harap ng kotse. Nagbanta si Evet Esye na dedemanda siya kung hindi niya ibababa si JG. Nakakilos ito kay JG. Samantala, sa apartment ng nakatatandang kapatid, ginantihan siya ng mga bumili. Nagsimula ang bagong araw. Bumalik si Seoji sa paralan upang makipagkita sa guro. Nadismaya ang guro na na-miss ni Seoji ang college entrance exam ngayon ang araw ng pagpapalabas ng mga resulta ng pagsusulit. Maraming mga reporter ang nagtipon sa silid-aralan. Si JG ang valedictorian sa math sa college entrance exam ngayong taon. Ikinararangal niyang napapaligiran siya ng maraming reporter. Sa oras na ito, dumating si Seoji. Malamig na inayos niya ang kanyang mga libro at umalis. Nagpatuloy si JG sa kanyang talumpati. Ang pagkapanalo ng kanyang anak na babae sa valedictorian ay nakalugod direktor. Pagkatapos maabot ang kanyang layunin, hindi pa rin tumitigil si JG. Nilabas niya ang kanyang maleta para dalhin ang kanyang ate. Maingat na inalagaan ni JG ang kanyang ate. Pagkatapos ay sinuot niya ito ng life jacket. Napakalam ng panahon iyon, kakailangan ng panatilihing mainit ang kanyang katawan. Nang makita ang bukas na bintana, nagpa siya si JG na mag-live stream. Pagkatapos ay dala niya ang kanyang kapatid na babae sa balkonahe at sabay silang nawala. Naakit ng live stream ang maraming manonood. Ang balitang ito ay nakating din sa istasyon ng telebisyon, kung saan nag-interview ang direktor. Nagpa siya ang valedictorian ng kolehiyo na maglaho na magpakailanman. Mabilis na hinarangan ng pulisya at mga ambulansya ang lugar. Natuklasan nilang buhay pa si Jenna, ngunit si JG nawala ng walang bakas.
Masakit na humingi ng tulong si Seoji sa pulisya para kay Jaeji. Sana ay napigilan niya si Jaeji. Ngunit sa huliging masyadong malala ang lahat. Ang balita tungkol sa ninakaw na test paper ay naipost din sa online. Inakusahan ang direktor ng pagnanakaw ng test paper at paglalagay ng substance sa guro. Sa isang iglap, nawala na ang kanyang karera magpakailanman. Bago siya dalhin sa istasyon ng pulisya, ipinahayag niya na hahanapin niya si Jaeji magpakailanman. Ang pagpapakalat ng recording tape sa operating room ay nagdulot ng problema kay Seoji. Maraming reporter ang naghihintay sa ibaba ng kanyang bahay upang kumuha ng balita. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay pinakawalan ang direktor. Si Seoji ay sinusubukan pa ring mag-aral para sa muling pagsusulit. Lahat ay may bagong buhay, tanging si Jaeji lang ang hindi pa rin matagpuan. Para bang hindi siya nag-exist, biglang, isang kampana ang nagpagising kay Seoji. Dali-dali siyang tumakbo sa labas upang buksan ang pinto, ngunit walang tao sa labas. Mayroon lang isang kahon ng regalo. Binuksan ni Seoji ang regalo at nakita niya ang emblem ng universidad. Kasama nito ay isang larawan sa isang daungan. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Pumiti si Seoji dahil buhay pa si Jaeji. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood ng aming review ng pelikula. Sana ay nakatulong sa inyo ang mga pagbabahaging ito upang magkaroon kayo ng mas malalim na pag-unawa sa pelikula. Huwag kalimutang i-like, panoorin at sundan upang ma-update sa mga pinakabagong review. Salamat at hanggang sa muli!